Saan ka pupunta? Di ba sabi ko sa'yo, magpapakabait ka para hindi ka masaktan? Maawa na po kayo sa akin. Pakiusap. Hayaan niyo na po akong makauwi sa amin. Hinihintay na ako ni Lola. Makakauwi ka lang kung tapos mo na kaming mapaligaya. Kaya halika na rito. Tulong! Tulong! Pakiusap, itiwan mo ako! Tumahimik ka! Kahit na magsisigaw ka man, walang makakarinig sa'yo rito. Pumayag ka na lang kasi para hindi ka na masaktan pa. Aray! Aray! Bitiwan niyo ako! Ano ba? Nasasaktan ako! Tulong! Saglit na inilapag ni Amor ang balde na puno ng tubig nang makaramdam ng pagod. Malayo-layo pa ang balon na pinagkukunan nila ng tubig, kaya't nagpahinga muna siya sa ilalim ng puno ng mangga. Oh, Amor. Baka gusto mong tulungan na kitang dalhin yan sa bahay ninyo. Hindi na po, Mang William. Kaya ko na po to. O sige na, huwag ka na mahiya. Isa pa, dadaan naman ako ron eh. Kaya ko naman po to. Nagpahinga lang ako saglit kasi mainit. Bubuhati na sana ni Amor ang balde nang maunahan siya ng lalaki. Malagkit ang tingin nito sa dalagita at napangisi. Binuhat nito ang balde kaya wala nang nagawa si Amor, kundi ang sumunod na lamang sa likod nito. Kilalang babaero si William. Hindi man kagwapuhan, ngunit malakas ang karisma sa mga kababaihan at may pagkamanyakis din ito. Mahigit 30 anyos na ang lalaki. Walang asawa, ngunit iba-iba ang nakakarelasyon. Oh, nandito na tayo. Hindi na babagay sa iyong ganitong gawain eh. Ay, kay bilis ng panahon. Dalaga ka na at gumaganda pa. Sige po, Mang William. Maraming salamat po sa paghatid. William na lang itawag mo sa akin. Ay, ilang taon ka na nga ba? 17 po. Ah, ganun ba? Pwede na pala eh. Dalaga ka na. Sige po. Salamat po ulit sa paghatid nyo. Mapaklang ngiti ang tanging tugon ng dalagita sa lalaki bago siya tumalikod. Matalim ang tingin nito sa kanya habang minamasdan siya nito papasok ng bahay. Napasilip si Lola Romina sa pinto nang maaninaw na may lalaking nakatayo sa labas ng kanilang bahay. O Amor, sino bang kausap mo? Si Mang William po, Lola. Nagpumilit na ihatid ako rito eh. Ayoko sana, kaso kinuha niya tong balde at hinatid ako rito. Nako, layuan mo ang lalaking yan, ha? Ang dami kong naririnig tungkol sa kanya. Ang bastos. Tsaka kahit minor at may edad na'y nakakarelasyon doon. Hindi naman ako ang lumapit sa kanya, Lola. Bigla na lang siyang sumulpot sa harapan ko. Tapos, sabi niya, dadaan din siya dito sa bahay kaya tinulungan niya ako. Hanggat maaari, layuan mo ang lalaking yon, ha? Wala akong tiwala sa kanya. Opo, Lola. Paminsan-minsan ay nakikita ni Amor ang lalaki kasama ang mga kaibigan nitong nagiinuman. Ngunit laking pagtataka niya kung bakit sa pagkakataong yun ay pinansin siya nito na hindi naman ginagawa nito dati. Tinulungan na lamang ni Amor si Lola Romina sa pagluluto ng kuntsinta at puto na kanilang ititinda. Yun na ang kanilang hanap buhay simula nang lumipat sila roon. 13 taon na ang nakakalipas. Palamigin mo na muna ang mga kutsinta bago takpan. Inihanda ko na rin ang kinayod ng jog dyan sa palanggana. Mamaya dalhin mo yan kay Marites. Ang puto naman ako na ang magdadala kay Bitoy. Kaarawan kasi ng kanyang apo. Ang daming order ngayon, Lola. Makakabawi talaga tayo ngayon. Nung isang araw, ang tumal ng kita natin eh. Kaya nga mag-aral ka ng mabuti. Para naman kahit papano makahanap ka ng disenteng trabaho. Hindi habang buhay maglalako na lang tayo. Lalo ka na, apo. Opo, Lola. Lola, may proyekto po pala kaming gagawin ni na Josephine sa Sabado. Sa bahay nila namin gagawin. Mga 10:00 ng umaga po ako pupunta sa kanila. O sige,
Basta huwag ka magpapagabi ha. Dapat bago mag-alas 5, nandito ka na sa bahay ha. Opo, Lola. O siya, pwede mo nang dalhin kay Marites ang mga kutsinta. Kanina pa niya yan hinihintay eh. Dahan-dahang binitbit ni Amor ang bilao na puno ng kutsinta. Inilagay niya sa gitna ng bilao ang kinayod na niyog. Marami-rami ang umorder sa kanila ng puto at kutsinta, lalo na kung may okasyon. Bahagyang napabuntong hininga si Amor nang mapadaan sa mga lalaking nagiinuman. Saglit siyang napatigil sa paglalakad nang tawagin siya ni William. Oh, Amor, ano ba ang tinitinda mo? Mukhang ang sarap niya na. Kutsinta po, Mang William. Pero dadalhin ko po ito kay Aling Marites. Order po kasi niya to eh. Ah, ganun ba? O sige, sa susunod gusto kong tikman ang paninda mo. Mukhang preska at ang sarap eh. Sige po, aalis na ho ako. Hinihintay na po kasi ito ni Aling Marites eh. Basta ha, gusto kong tikman ka. Ano pala, yung paninda mo. Hoy, tol. Parang naamoy ko na naman ang gusto mong mangyari ah. Tumahimik ka. Ayan, uminom ka na nga lang. Sinisira mo diskarte ko eh. Dali-daling lumakad palayo ang dalagita dahil hindi na niya nagugustuhan ang salitang naririnig mula sa lalaki. Tumatawa pa ito ng nakakaloko, kasamang dalawang kaibigan nito na sina Jose at Jaime. Pagdating niya sa bahay ni Aling Marites, ay agad niya itong ibinigay sa ginang. May iilang bisita ang naroon dahil magpapadasal ang ginang sa 5th anibersaryo ng pagkamatay ng asawa nito. Masayang tinanggap ni Amor ang bayad ng ginang at agad na umalis. Muli siyang kinabahan ng mapadaan kung saan naroon sina William. Nandilat ang kanyang mga mata nang mapansin na tumayo ito at lumakad papalapit sa kanya. Alam mo ba, Amor, ang ganda mo. Yung tipong hindi nakakasawang tignan. Mang William, uuwi na po ako. May ihahatid pa kasi akong paninda namin. Mamaya na, gusto pa kitang makausap eh. Di ba sabi ko, William na lang ang itawag mo sa akin? Sige. Gusto mong ihatid na kita sa bahay ninyo? Nako, hindi na. Kaya ko namang maglakad eh. Sige na, Amor. Pumayag ka na. Hindi naman nangangain tong kaibigan ko eh. Malapit lang naman po ang bahay namin. Kaya ko pong umuwi ng mag-isa. Sus, pakipot ka pa. Walang asawa tong si William. Pero babae marami. Loko-loko! Sige na, Amor. Huwag ka na mahiya pa sa akin. Tsaka dalaga ka na at binata ako. Wala namang masama dun, di ba? May jowa ka na. May tatay ka pa. Kung tatanggapin mo tong si William. Lumalayo si Amor kay William dahil naladanghap niya ang amoy alak nitong hininga. Hindi rin siya komportable sa malagkit na tingin nito sa kanya hanggang sa hawakan siya nito sa braso. Kaya't doon na siya tumakbo palayo. Hoy, Amor! Bakit takot na takot ka? Hindi naman kita kakainin ah! Hindi na lumingon ang dalagita. Mas minabuti niyang tumakbo pa uwi ng kanilang bahay. Oh, bakit hingal na hingal ka? Kay lapit lang ng bahay ni Marites ah. Sabi niyo kasi, layuan ko si Mang William eh. Kaya ayun, tumakbo po ako. Nalilisik po kasi yung mga mata niyang nakatingin sa akin. Hindi kaya aswang siya, Lola? Hindi siya aswang kundi manyakis. Kaya wag mong bigyan ng pagkakataon ng lalaking yan na makalapit sa iyo. Ilang buwan na lang ganap ka ng dalaga. Kaya ayusin mo ang kilos mo. Heto na po ang bayad ni Aling Marites, Lola. Mabuti naman kung ganon. O, itong 50. Kasya na ba yan para sa bibilhin mong proyekto? Ay, opo, Lola. Sobra na nga po ito eh. Mabuti naman na tinutulungan ka ni Josephine sa proyekto at aralin mo, apo. Pasensya ka na ha. Hindi kita natutulungan. Alam mo naman na hindi ako nakapag-aral eh. Kaya nga ganun na lamang ang pagsisikap ko na pag-aralin ka. Sa gayon hindi ka alipustahin ng mga tao.
dahil wala kang pinag-aralan kagaya ko noon. Ayos lang po ako, Lola. Tsaka kahit medyo nahihirapan man po ako sa mga aralin, nandyan naman po ang mga kaibigan ko na nagtuturo sa akin. Maluhaluhang hinaplos ni Lola Romina ang buhok ng apo. 17 taong gulang na si Amor. Ngunit nasa first year high school pa lamang siya. Mahina siya sa mga aralin, ngunit pursigido siyang matuto. Dinadalhan na lamang niya ng putot kutsinta ang mga kaibigan, kapalit ng pagtuturo ng mga ito sa kanya. Sumapit ang araw ng Sabado. Bago pumunta sa bahay ng kaklase, ay inihatid muna ni Amor ang mga order sa kanilang mga suki. Malayo-layo ang bahay ni Josephine. Mahigit 20 minuto ang kanyang lalakarin bago makarating doon. May mga kabayan din siyang nadadaanan, ngunit magkakalayo ang pagitan. Ay, salamat naman nakaabot ka, Amor. Akala ko hindi nakapagluto ang lola mo ng puto eh. Pasensya na po, Ma'am Rosel. May inihatid pa kasi akong puto at kutsinta kanina sa mga customer ni Lole. Masakit kasi ang paa niya dahil inatake na naman ng rayuma. Uuwi ka na ba? Ibigay mo tong sabon sa lola mo, oh. Dumating kasi ang pinsan ko galing Kuwait, kaya may dalang pasalubong. Maraming salamat po, Ma'am Rosel. Tsak na matutuwa si Lola nito. Pakisabi din sa kanya na salamat, ha. Ang daming pasobra siyang inilalagay sa mga order ko. Nasarapan ng co-teachers ko sa puto at kutsinta, kaya umorder na rin sila. Salamat din po. Sige po, mauna na ho ako. Inilagay ni Amor ang 2 sabon sa loob ng kanyang bag at agad na tinungo ang bahay ni na Josephine. 10:00 ng umaga siya nakarating doon, kaya't sinimulan na nilang gawin ang kanilang proyekto at aralin. 3:00 na ng hapon umuwi si Amor. Wala siyang nakakasalubong na tao sa daan ng mga oras na yon. Bagamat napalingon siya sa kanyang likuran nang mapansin at tila may sumusunod sa kanya. Bahagya siyang kinabahan nang makita si William at ang 2 kaibigan nito. Oh, Amor! Saan ka ba nang galing? Nag-iisa ka lang yata. Diyan lang sa bahay ng kaklase ko. Hinay-hinay sa paglalakad. Mamaya madapa ka. Nakakatakot ba ako? May tatapusin pa kasi akong aralin sa bahay. Sige ho, mauuna na ako. Sandali lang, kinakausap pa kita. Huwag mo naman kaming talikuran. Hindi naman kita sasaktan, Amor. Namumula ang mga matang tumatawa si William. Pinigilan niyang makaalis ang dalagita at mahigpit na hinawakan ng braso nito. Matataas ang mga talahib sa paligid at mayayabong ang mga puno. Walang kabahayan doon, kaya't palakas ng palakas ang kabog ng dibdib ni Amor. Animoy mga asong ulo na naglalaway ang 3 kalalakihan, lalo na si William. Alam mo bang matagal na kitang sinusubaybayan? Ang kinis mo at sariwa pa. Di ba sinabi kong gusto kitang tikman? Pakiusap! Bitiwan mo ako, ano ba? Yan ang gusto ko sa babae. Yung palaban. Pakiusap! Bitiwan mo ako! Nako, sa lahat ng babaeng dumaan sa'yo, tol, mukhang si Amor ang pinakasariwa. Anong ibig niyong sabihin? Pakiusap, bitiwan niyo ako! Huwag ka nang pumalag pa. Alam kong magugustuhan mo ang gagawin ko sa'yo. Alam mo bang matagal na kitang pinapangarap, Amor? Kung sasama ka sa akin, gagawin kitang prinsesa. Pakiusap! Huwag niyo po akong saktan! Sino nagsabi sa'yo sasaktan ka? Paliligayahin ka naman ni William eh, kaya pumayag ka na! Aray! Nasasaktan ako! Yung kuko mo, Mang William! Pumabaon sa braso ko! Hindi lang to nga abutin mo kung magmamatigas kang sumama sa akin. Atiwan mo ako! Ano ba? Lola! Tulong! Tinakpan ni William ang bibig ng dalagita at malakas na sinuntok sa sikmura. Dahilan namang hina ito at unti-unting nawala ng ulirat. Lalabang ka pa talaga, ha? Wala ka na magagawa kundi ang ibigay ang gusto mo. Sige, isilid na natin siya sa sako.
Mabuti na lang at malaki tong dala ko. Magmatsyag kayo sa paligid. Baka mamaya may makakita pa sa atin. Kaya bilisin mo na siyang buhatin bago pa may dumaan. Tingin ko wala namang tao eh. Kaya tayo na. Oh, may mga nahuhulog na gamit. Kunin mo! Dinampot ni Jose ang mga sabon na nahulog mula sa bag ni Amor. Dahil sa pagkataranta, naiwan ang kapirasong papel at ballpen ng dalagita. Agad silang umalis at tinungo ang kasukalan habang buhat ng mga ito si Amor na nasa loob ng sako. Ang bigat. Napagod ako sa kakalakad na. Ang layo pa naman ang lugar na ito. Para masiguro kung walang makakahanap sa kanya. Akin na si Amor. Oh, ilabas na natin siya sa sako. Mamaya mamatay pa yan eh. Hindi na natin mapakinabangan. Sabik ka namang masyado eh. Humihinga pa. Kaya huwag ka namang atatol. E paano kung makatakas siya at isumbong tayo? Gamitin mo naman yung gamong-gumong utak. Siyempre hindi na natin pakakawalan ng babaeng to. Jackpot na ako rito. Pakilipot pa eh. Ikaw lang? E paano naman kami ni Jaime? Eh di pagkatapos ko, ikaw naman. Maghintay ka kasi. Tsaka isa pa, may asawa ka di ba? Kaya ibalato nyo na to sa akin. Sus, ang dami mo ng chicks eh. Tsaka gurang na si Osang. Patikimin mo naman ako na hindi bilasa. Bugo ka talaga. Maghintay ka kung kailan ako magsasawa. Itinali nila ang mga paa at mga kamay ni Amor habang nakahiga. Nalimpungatan siya at naaninagang nakangising si William na naroon sa kanyang harapan. Mabuti at gising ka na. Anong kailangan niyo sa akin? Nasaan ako? Bakit ako nakatali? Isa-isa lang ang tanong. Mahina ang kalaban. Nandito ka ngayon sa kaharian ko. Oh, bakit? Ayaw mo ba? Dito, paliligayahin kita. Pakawalan mo ako rito! Tulong! Tulong! Tumahimik ka! Kahit mamaus ka man sa kasisigaw, walang makakarinig sa'yo rito. Sige na po. Kalagan niyo na ako rito. Hinahanap na ako ni Lola. Pangako, hindi po ako magsusumbong. Ano ko, tanga? Pakipot ka pa kasi. Ginalit mo ko kaya itong inabot mo. Pakawalan mo ako rito! Tulong! Tumahimik ka, ang ingay mo! Malakas na sinampal ni William si Amor, dahilan na dumugo ang bibig nito. Umiiyak na nagmamakaawa ang dalagita, ngunit hindi man lamang siya pinakikinggan ng lalaki. Hinubaran siya nito, kaya't gano'n na lamang ang pagpupamiglas niya. Kahit anong gawin mo, wala ka ng kawala. Maaangkin rin kita sa wakas. Itiwan mo ako! Hayop ka! Lola! Tulong! Ay, ang sariwa mo, Amor. Hindi ako papayag na may ibang lalaking makaauna sa'yo. Ang tagal na kitang inaasam-asam. Ngayon, matitikman din kita sa wakas. Aray! Maawa ka sa akin! Pakiusap, Mang William! Huwag ka na kasing manlaban pa. Akin ka na ngayon, kaya wala ka na magagawa pa. Wari asong inamoy-amoy siya ng lalaki sa buong katawan, hanggang sa mapusok siyang hinalikan nito sa labi. Habol-habol ang hininga ni Amor habang umiiyak sa ginagawa ng lalaki sa kanya. Kahit anong gawin niyang pagpupumiglas at labag man sa kanyang damdamin ang ginagawang kahalayan sa kanya, ay hindi niya magawang makawala. Malakas niyang kinagat ang labi ni William dahil yun lamang naisipan niyang paraan upang saktan ito. Aray! Lintik kang babae ka! Ang bibig ko! Oh, napano ka, tol? Aray! Ang bibig ko! Kinagat ng hinayupak na to! Ah! Nanggigil sa'yo. Di ba yan ang gusto mo? Walang iya kang babae ka! Oh, bakit mo naman sinuntok? Mamaya pagdating sa amin, malamig na bangkay na yan. Hinay-hina naman sa pananakit. Bitiwan niyo ako! Nasasaktan na ako! Gusto ko na umuwi! Umaagos sa mga luha ni Amor sa ginagawang pangahalay sa kanya.
Nandilim ang kanyang paningin, kaya't nagpatianod na lamang siya sa pambababoy sa kanya. Pinagpasapasahan siya hanggang sa mawalan siya ng lakas. Grabe, tol. Ngayon lang muli ako nakatikim ng bata. Makinis at maganda pa. Gago ka talaga. Dapat akin lang tong si Amor. Agawan mo pa ako eh. Hindi naman pwedeng suluhin mo lang siya. Tatlo tayo nagpakahirap na madala siya rito, ha? Ngayong araw lang pagbibigyan ko kayo ha. Tandaan ninyo, akin si Amor. Tama na. Pakiusap. Hirap na ako. Ang sakit. Ito ang parusa ng ginawa mo sa akin. Kaya tiisin mo ang bawat pagbayo ko. Maawa na kayo sa akin. Aray! Nasasaktan na ako! Bitawan niyo ako! Pakiusap! Tila walang kapaguran si William sa ginagawa nitong kahalayan sa dalagita. Huminto lamang ito nang awatin na siya ng dalawa niyang kaibigan. Umiiyak na napalukip-kip sa sulok si Amor na napayakap na lamang sa sarili na nakahubad. Uwi na muna kami, ha? Magpakasaya ka hanggang gusto mo. Gunggong! Sige, umalis na kayo. Natitiyak kong hinihintay na kayo ng mga asawa ninyo. Mang William, gusto ko na rin umuwi. Hindi po ako magsusumbong. Sige na po. Kinihintay na ako ni Lola. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Ha? Kahit hindi ka magsumbong, sa itsura mong yan malalaman nila kung anong nangyari sa'yo. Ang tanga-tanga mo. Maga ang mga mata at labi ni Amor. Marami rin siyang mga pasa sa katawan, lalo na sa tiyan at hita. Nakaramdam din siya ng hapdi sa ibabang bahagi ng kanyang katawan, kaya't hirap siyang makagalaw. Hindi rin niya magawang makalasang lubid sa kanyang kamay at binti dahil napakahigpit ng pagkakatali nito. Nakikita mo ba tong itak, Amor? Hindi ako magdadalawang isip na putulin ang mga kamay at binti mo kung magtatangka kang tumakas. Tapos ipadadala ko sa lola mo para mabaliw siya sa kaiisip kung nasan ka. Ano bang kasalanan ko sa'yo? Bakit mo ginagawa sa akin to? Wala naman. Gusto lang kita eh. Kaya nga lang, inaayawan mo ako. Ang pinakaayaw ko pa naman yung hinihindian ako. Tinatapakan mo ang pagkalalaki ko. Oh, eto saging, kumain ka. Ayoko marinig na umiiyak ka pa, ha? Mamaya mainis ako, putulin ko pa yung dila mo. Pagpahingayin mo rin yan si Amor. Mamaya maubusan pa yan ng lika doon sa katawan sa kamanyakan mo, eh. Nagsalita ang hindi manyakis. Sige, umalis na nga kayo. Basta makiramdam kayo sa paligid. At huwag niyong kalilimutan ang pinag-usapan natin, ha? Walang problema, tol. Basta hayaan mo rin kami matikman paminsan-minsan niyang si Amor. Iwan niyo na kami rito. Hindi ka pa talaga nakontento kahit napagbigyan ka na. O siya, maalis na kami. Pakainin mo na muna yung bisita mo. O, itong saging. Huwag mong gutumin. Hindi po ako nagugutom. Kumain ka na. Ang pinakaayaw ko yung matigas ang ulo. Kalma lang, tol. Huwag masyadong mainitin ang ulo. Huwag mong takutin si Amor. Dahil mahaba-haba pang panahon ng serbisyo niyan sa atin. Hoy, akin si Amor. Anong sa atin, ha? Malis na nga kayo. Nihintay ka na ni Osang. Doon mo ipagpatuloy ang kalibugan mo. Ang damot mo naman. Ayaw pa sanang kumain ni Amor. Ngunit hinampas ng lalaki ang itak sa kawayang sahig. Dahilan na mapilitang kumain ng dalagita. Naghalo ang luha at dugo na dumadaloy sa kanyang muka. Hindi rin niya mapigilan ng mag-alala dahil alam niyang hinahanap na siya ni Lola Romina. Samantala, alas 6 na hindi pa rin umuwi si Amor, kaya't kung saan-saan siya hinanap ni Lola. Nasaan na kaya ang batang yun? Sinabi lang umuwi bago mag-alas 5 eh. Oh, Nay Romina, saan kayo pupunta? Gabi na. Ah, Rosel, ikaw pala.
nakita mo bang napadaan dito si Amor? Kanina ko pa siya hinahanap ngunit hindi ko siya makita. Kaninang umaga napadaan siya rito nang dalhin niya ang mga in-order kong puto. Kakauwi ko lang din ngayon galing sa bahay ng kaibigan ko ganun ba? Nag-aalala na talaga ako sa batang iyon. Hindi naman siya ginagabi sa pag-uwi Kanina nagpaalam sa akin na pupunta siya sa bahay ng kaklase niya. May gagawin daw silang proyekto. Pero hanggang ngayon wala pa siya. Mabuti pa samahan ko na lang kayo sa bahay ng kaklase niya. Mas mabuti pa nga, iha. Mangyak-ngyak na tinungo ni na Lola Rubina ang bahay ng kaklase ng kanyang apo. Nakasalubong nila si Jose sa daan kaya tinanong nila ang lalaki. Jose, nakita mo ba si Amor? Ha? Sino Amor? Yung apo ni Lola Romina, yung naglalako ng puto at kutsinta. Yung batang babae na maputi at mahaba ang buhok? Ay tama iho, siya nga yun. Kaninang umaga nakasalubong ko siya naglalakad sa daan Papunta pa nga sa bahay ni Rosel Kanina pa yun dumaan talaga siya sa bahay. Pero ngayong hapon nakasalubong mo ba siya? Hindi. Bakit ba? Nawawala kasi ang apo ko hindi pa umuwi. Baka naglakwatsa lang yun. Sige na, uwi na ako. Mamaya uminit na naman ang ulo ng asawa ko Teka, may dugo sa bandang likod ng braso mo Na paano ba yan? Natatusok ng kawain kanina. Gagamutin ko na lang mamaya sa bahay. Sige. Basta kapag nakita mo ang apo ko, sabihan mo ko agad Walang problema, Lola. Muling naglakad ang dalawa patungo sa bahay ng kaklase ng dalagita. Ngunit bumagsak ang balikat ni Lola nang sabihin ng bata na 3:00 pa lamang ng hapon ay umuwi na si Amor. Humagulgol si Lola ng iyak dahil hindi na niya alam kung saan hahanapin ang apo. Ipagbigay alam natin kay Kapitan para matulungan tayo sa paghahanap kay Amor. Sige, Rosel, pagpasensyahan mo na at naabala pa kita Ayos lang po, Nay. Hindi na kayo iba sa akin Naging estudyante ko rin naman yan si Amor nung elementarya siya. Hindi naglakwat siya si Amor. Hindi niya gawain ang ginagabi sa pag-uwi. Meron pa ba siyang ibang mga kaibigan na maaaring puntahan? Sa bahay lang naman ni na Josephine siya nagpupunta Kinakabahan ako. Baka na paano na ang batang iyon. Tumahan na po kayo. Mamaya sumama pa ang pakiramdam niyo Tinungo nila ang bahay ni Kapitan at humingi ng tulong. Kumatok sila sa pinto at agad naman silang pinagbuksan ito. Magandang gabi po, Kapitan. Hihingi po ako ng tulong dahil nawawala ang aking apo na si Amor. Kanina ko pa po siya hinahanap pero hindi ko siya matagpuan. 7:00 pa lang po baka may pinuntahan lang. Kaninang 10:00 nagpaalam siya sa akin na may proyekto silang gagawin ng kaklase niya. Ngunit sinabi ni Josephine na 3:00 pa lang ng hapon umuwi na si Amor. Malakas ang kutob ko may masama nang nangyari sa kanya. Pakiusap, tulungan niyo po ako. Sige ho, Nay Romina. Ipaharap ko sa mga kasamaan kong tanod. Sa ngayon umuwi na muna kayo at magpahinga. Pamaya kayo pa itong madapadal ang dilim na Sige, Kapitan. Maraming salamat. Tama po si Kapitan, Nay. Hayaan mo na munang hanapin siya ng mga tanod. Magpahinga na muna kayo. Sige, Rosel. Doon ko na lamang sa bahay hihintayin si Amor. Baka umuwi yun at hindi niya ako madatnan. Ipagdasal natin na umuwi na po siya. Salamat sa pagsama sa akin, Ineng, Ihahatid ko na po kayo. Sige, Kapitan, maraming salamat po. Lumalalim na ang gabi. Ngunit hindi pa rin makatulog si Lola Romina sa pag-iisip kung nasaan na si Amor. Hanggang sa naisipan niyang kunin ang baul na pinaglalagyan niya ng mga gamit na matagalan niyang itinatago at pilit na ibinabaon sa limot. Ay, Amor, Apo, nasan ka na ba? Nabuhay ako na normal upang maging payapa ang buhay mo. Hindi ka tulad sa amin noon.
na madalas binabalot ng pangamba at takot mula sa panunugis ng mga tao. Ngunit bakit ngayon? Kailangan kong buhayin ang aking nakaraan upang mahanap ka lamang. Malakas ang kutob ko, Apo, na may nangyayaring masama sa iyo. Umiiyak na kinuha ni Lola Rubina ang bote ng langis mula sa baul. Sa loob ng bote ay may mga maliliit na bato na kulay itim. Hinaplos niya ang langis sa buo niyang katawan. Sa paraang yun ay manunumbalik ang kanyang lakas at liksi kapag muli siyang naging aswang. Simula nang mamatay ang kanyang anak na si Mando at ang manugang na si Elizabeth sa kamay ng mga kalabang aswang, umalis na ng kabundukan sina Lola Rubina at Amor. 4 na taong gulang pa lamang noon ang apo. Napadpad sila sa Baryo Mabini at nagsimulang mamuhay kasama ng mga tao. 11:00 na ng gabi. Hindi pa umuwi ang apo. Kaya't napagpasya ni Lola na umalis ng bahay at hanapin ang apo sa anyong aswang. Kailangan ko magtigbaliw bilang pusa upang mapabilis ang paghahanap ko kay Amor. Sumasakit na ang rayuma ko sa paglalakad kanina. Kumaripas ng takbo si Lola Rubina bilang pusang aswang. Hinanap niya sa kasukalan si Amor at nakiramdam sa mga kabahayan. Ngunit hindi niya natagpuan ang apo. Nakaramdam siya ng pagod at pangamba baka may makakita sa kanya sa ganung itsura. Kaya't napagpasya niyang umuwi na lamang. 2:00 na ng madaling araw ngunit hindi ko pa rin nahahanap ang aking apo. Nasaan na kaya siya? Dali-daling nagpahid ng langis sa buong katawan si Lola nang may marinig na mga katok. Bumalik siya sa normal na anyo bilang tao at agad ay sinuot ang duster. Binuksan niya ang pinto. Bumungad sa kanyang harapan si Kapitan. Magandang gabi, Kapitan. May balita na ho ba kayo sa aking apo? Naglibot-libot ang mga kasamahan kong tanod. May nakita mga papel at ballpen sa damuhan. Maring sa kanya ho ito. Sulat kamay po yan ng apo ko. Alam niyo na po ba kung nasan siya? Hindi pa, Nanay Romina. Nasisiguro naming narito lang siya sa baryo at hindi pa nakakalayo. Pakiusap, tumawag na po tayo ng pulis. Habang tumatakbo ang oras mas nanganganib ang buhay ng aking apo. Hihintayin pa ang 24 oras bago kumilos sa mga pulis. Tumawag na po kami kanina sa estasyon ng pulisya. Ang magagawa na lang natin ngayon, hanapin siya rito sa baryo. Baka may mga taong dumukot sa kanya at may ginawa na silang hindi ka nais-nais sa aking apo, Kapitan. Kaya nga ho ginagawa na namin ang lahat para maharap namin siya. Sasama ako sa inyo sa paghahanap. Baka nandito lang sa paligid si Amor. Dumito lang po kayo. Pinakita lang namin sa iyo mga gamit upang patunayan kung sa kanya nga ba ang mga ito. Sa kanya yan. Mas lumalakas ang kutob ko na may masamang nangyayari sa aking apo. Sige, Nanay, alis na kami. Magpahinga na lang muna rito. Babalita namin kayo kagad kapag binako na kaming impormasyon tungkol kay Amor. Inihatid ng tingin ni Lola si Kapitan at ang ibang mga tanod habang papalayo. Lingid sa kaalaman ng mga ito na nauna nang maghanap si Lola kaysa sa kanila. Samantala, halos lumuha na ng dugo si Amor sa pagmamakaawa na siya'y pakawala na dahil sa matinding paghihirap na kanyang dinaranas. Hindi ka ba napapagod sa kakaiyak? Gusto mo bang busalang ko pa yung bibig mo? Mang William, nasaan na ba tayo? Anong lugar to? Sa langit. Kaya imbis na umiyak ka riyan, magpakasaya ka na lang at tanggapin mo na hindi ka na makakauwi pa sa inyo. Hinahanap na po ako ni Lola. Natitiyak kong nag-aalala na siya sa akin. Ako na ang bagong makakasama mo, kaya kalimutan mo na yung lola mo. Naintindihan mo ba ako? Pero, paano ang pag-aaral ko? Ay bobo talaga oh. Siyempre hihinto ka. Dito ka na habang buhay, kasama ko. Walang makakaalam na narito ka kasi ang layo natin sa baryo. Pero sagana sa pagkain ng lugar na ito at hindi ka magugutom. Mang William,
Mang William, kalagan mo na lang ako. Ang dilim-dilim dito, tsaka... Titigil ka ba sa kadadaldal o gusto mo malagas yung mga ngipin mo? Ang ingay-ingay mong lintik ka. Matulog ka na! Sinuntok pa ng lalaki ang sahig dahil na mapahinto sa pagsasalita si Amor. Pigil ang kanyang pag-iyak hanggang siya'y nakatulog. Sumapit ang umaga. Nagising ang dalagita na masakit ang katawan. Kaya't dahan-dahan siyang bumangon. Aray! Ang sakit ng katawan ko. Oh, etong damit. Magbihis ka. Huwag na huwag kang magtatangkad tumakas. Dahil mauhuli pa rin kita. Alam ko ang bawat daan sa lugar na ito. Opo. Oh, itong buko. Inumin mo. Para naman manumbalik ang lakas mo. Alam kong pagod ka. Kaya ubusin mo yan dahil mamaya matinding bakbakan na naman ang gagawin natin. Mang William, pwede bang kalagan mo muna yung paa ko? Sumasakit kasi yung tiyan ko eh. Kailangan ko pong magbawas. Naku, lumang style na yan. Ay, ang plastic. Diyan mo ilagay ang dumi mo. Pero dito rin tayo kumakain at humihiga. Madudumihan po eh. Naiirita ako sa kadrama mo. Ang sabi mo, gusto mo lang tumakas. Iniisip mo palang alam ko na. Kaya wag ako, Amor, wag ako. Hindi naman ako tatakas eh. Kahit anong gawing pagmamakaawa at diskarte ng dalagita, ay hindi pa rin siya pinapakawalan ng lalaki. Nasusugatan ang kanyang paa dahil sa higpit ng pagkakatali ng lubid. Nadatnan siya ni William na pilit na kinakalas ang lubid, kaya't binatukan siya nito. Hoy, ang sabi ko sa'yo, wag na wag mong tatangkaing tumakas. Gusto mo sigurong gilitan kita ng leg, no? Ang sakit po kasi. Nilalawayan ko lang ang paa ko. Akin na, titignan ko. Anong ginagawa niyo? Gusto mong tanggalin ang tali sa paa mo, di ba? Kaya papalitan ko ng kadena, tapos dyan sa bewang mo ilalagay. Ayos ba? Pero Mang William, pakiusap. Huwag mo namang gawin sa akin to. Kung gusto mo akong asawahin, pwede naman nating sabihan si Loli. Akala mo ba papayag ang lola mo na magsama tayo? Ipakukulong ako nun. Kaya huwag mong bilugin ang ulo ko. Hindi ako tatanga-tangang katulad mo. Halos mawala na ng pag-asa si Amor na makatakas sa lugar na yun. Mugtong-mugto rin ang mga mata ni Lola Romina habang hinahanap ang apo. Hindi na siya nakakapagluto ng paninda dahil maaga siyang gumigising sa paghahanap kay Amor sa baryo at karatig purok. 2 araw na, apo. Pero wala pa rin balita kung nasan ka. Hindi ako titigil hanggat hindi kita natatagpuan. Susuungin ko ang bawat sulok ng baryong to. Oh, Lola. Nakita niyo na ba ang apo niyo? Hindi pa nga eh. Baka naman makita ninyo si Amor, sabihan niyo ko, ha? Baka naman nakipagtanan na yung si Amor, Lola. Hindi magagawa yan ng apo ko. Lalo na tagpapaalam yun kahit saan man siya magpunta. Sige, kapag nakita ko, sasabihin ko kagad sa inyo. Salamat, iho. Oh, Nay Romina, magpahinga na muna kayo. Mamaya magkasakit na kayo niyan eh. Tirik na tirik ang araw oh. Hindi ako mapakaali, Rosel. Wala namang ginagawa ang mga kapulisan eh. Kaya ako na maghahanap sa aking apo. Hindi ko alam kung nakakain na ba yun ng maayos. Hindi ko kayang tumunga na lang. Hindi rin po kami tumitigil sa paghahanap sa kanya. Maging ang mga estudyante sa paaralan sinabihan na namin na kung makita nila si Amor, ipagbigay alam agad nila. Hindi ko na talaga alam kung saan pa siya hahanapin eh. Ihahatid ko na po kayo sa bahay ninyo. Mamaya mapano pa kayo dito sa daan eh. Namumutla na kayo oh. Sige, Rosel. Masama ang pakiramdam ni Lola Romina ng araw na yon. Ngunit hindi pa rin siya tumitigil sa paghahanap kay Amor. Sumapit ang gabi. Kahit mabigat ang pakiramdam, ay pinilit niyang bumangon. Nagpalit siya ng anyo bilang itim na pusa at nagpagala-gala sa paligid. Hanggang sa naisipan niyang dumayo sa kabundukan. Ayun, may kubo.
Baka sakaling naroon si Amor. Sige na, huwag ka nang umiyak. Namnamin mo na lang kasi ang bawat pag-indayog ng katawan natin. Nang sa ganon, hindi ka masaktan. May naririnig akong boses ng lalaki. Tapos may umiiyak na babae. Kailangan kong lumapit para masiguro kung sino ang mga taong yun. Di ba sabi kong huwag ka umiyak? Gusto mo yatang matamaan sa akin eh. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na ako na makakasama mo? Hindi ka na makakatakas pa? Nasasaktan nga ako. Hindi ko na kayang pinagagawa mo sa akin. Pakiusap, tama na. Nagrereklamo ka ha? Aray! Ang sakit! Ang buhok ko! Kakalbuhin talaga kita kung patuloy ka magmamatigas. Ang pinakaayaw ko yung iyakin eh. Boses yun ni Amor. May lalaki. Sino ang walang yang yun? Sumilip si Lola Romina sa siwang ng dingding. Naaninag niya ang isang lalaki na nakadagan sa nakahigang babae. Hindi siya nagkakamali na ang apong si Amor yun dahil kilalang kilala niya ang boses ng kanyang apo. Nandilat pa ang mga mata ni Lola nang makita na naroon sina Jose at Jaime na nakahubad din ng pang-itaas na damit. Hindi na nakaya ng panilola ang sumunod na pangyayari, kaya't sinira niya ang dingding at sinakmal ang lalaking nakadagan kay Amor. Walang iya kayo! Binababoy niyo si Amor! Ang braso ko! Aswang! Ang tagal kong hinanap ang aking apo. Dito niyo lang pala siya dinala. Mas masahol pa kayo sa hayop! Mga walang iya kayo! Ano bang tinutungangan nyo? Patayin nyo ang aswang na yan! Bago niyo ako mapatay, kayo muna ang uunahin ko! Aray! Buisit ka nga, aswang ka! Itong sa'yo! Ang likod ko! Aray! Hinataw ni Jose gamit ng itakang malaking busa. Nanlilisik ang mga mata nito at matatalim ang mga ngipin. Maliksing nakailag ang aswang at sinakmal niya si Jose sa braso. Lintik kang aswang ka! Nagkukunwari ka ba talagang pusa, ha? Bitiwan mo ako! Aray! Aray! Kung kailan naman nagpapakasaya, ngayon pa dumating ang aswang na yan! Buisit! Ang ingay mo kasi! Kaya yan! Tuloy akala umaatuwal ka rin! May nakakapakong susi. Pagkakataon ko nang makatakas. Aray! Ang higpit ng pagkakapulupot ng kadena sa bewang ko. Ang hirap tanggalin. Ayan, nabuksan ang kandado. Makakaalis na rin ako. Hoy! Hoy, Amor! Saan ka pupunta? Nakita mo namang lumabas ng kubo eh. Magtatanong ka ba talaga? Siyempre tatakas. Hoy, Jaime! Habulin mo yung babae yun. Mawawalan tayo ng kaligayahan kapag nakapagsumbong yun. Papatayin ko kayo! Mga lapastangan! Hindi ko kayo mapapatawad sa ginawa niyong pambababoy sa apo ko! Nagsasalita ang pusa, tol. Aswang nga ba talaga tong kalaban natin? Aray! Aray! Buisit kang aswang ka. Pusa o naman ang tawag sa'yo. Tigilan mo ang pagkakalmot sa mukha ko. Wala kayong kasing sama! Kung gaano kapangit ang pagmumukha ninyo, yun din kaitim ang mga budhi ninyo, mga hayok sa laman! Hoy, aswang! Sumusobra ka na sa pananalita mo, ha? Bakit? Hindi ba totoo? Mga demonyo kayong nagkatawang tao! Wala kayong karapatang mabuhay! Hatawin mo ng itak! Hahabulin ko lang si Amor. Baka makalayo na yun. Yari tayo! Iiwan mo ako rito? Kanina ikaw nagpapasarap. Tapos ako na ngayon ang magpapakahirap. Ay, hindi pwede. Tulungan mo ako sa aswang o pusang buwang na ito. Hoy, William! Huwag mo akong iwan dito! Kaya mo na yan! Itong si Jaime, lasing na! Tulog na, kaya gisingin mo na lang! Tulog? O nahimatay dahil sa takot? Ay, ewan ko dyan! Hoy, Amor! Bumalik ka rito! Mahuli lang kita, lulumpuhin talaga kitang hinayupa ka! Aray! Aray! Lumayo ka sa aking aswang ka! Ang lansa ng hininga mo! Ikaw ang malansa! Dahil dumadaloy sa dugo mo ang kalibugan!
Nagmamang-maang ka pang hindi mo nakita si Amor? Samantalang nagpapakasaya kayo sa katawan niya. Pangit ka na nga, sinungaling ka pa. Manloloko ka pa ng asawa. Lahat ng kapangitan at kasamaan ay hinakot mo na. Kanina ka pa, tumahimik ka na! Tinitiis ni Lola ang bawat tama ng itak sa kanyang katawan. Muling nagpalit ng anyo si Lola Rubina bilang matandang babaeng aswang. Nanlilisik ang kanyang mga mata at buhaghag ang kanyang buhok. Tinulak niya si Jose na nooy nagulat sa biglang pagbabago ng kanyang anyo. Patalon-talon ng matandang aswang patungo sa kinaroroonan ni William. Nilundag niya ito sa likod at nagpambuno silang dalawa. Ang lakas na loob mo lumusob sa amin, ha? Aswang ka palang matanda ka! Kayo lang palang dumukot kay Amor. Kaya pala hindi ka na napagawi sa baryo dahil may ginagawa ka ng masama. Pagbabayaran mo ang ginawa mong to. Ikaw ang una kong papatayin! Kayo ng mga kaibigan mo ang papatayin ko! Nangangatog ang buong katawan ni Amor habang nagkukubli sa talahiban. Nandilat ang kanyang mga mata na si Lola Rumina ang kanyang nakikitang nakikipagpambuno kay William. Lola? Pero bakit parang mabalasik ang kanyang anyo? Anong nangyari kay Lola? Hindi ka mananagot sa batas. Pwes ako ang papatay sa'yo, hayop ka! Kulang pa ang buhay niyo bilang kabayaran sa pagsira sa pangarap at kinabukasan ng apo ko! Kaya pala ganun ka makatingin sa akin nun dahil may tinatago kang lihim. Mas masahol ka pa kesa sa akin na aswang! Hoy, aswang! Itong sayo! Isa ka pang hangal! Sinusumpa ko kayong lahat na lumapastangan sa dangal ng apo ko! Pagbabayaran niyo ang kahiyupang ginawa niyo sa kanya! Hindi napigilan ng matandang aswang ang pagtangis. Ngunit dahil masama ang kanyang pakiramdam, hindi siya ganon kaliksi tulad ng pangkaraniwan niyang kilos. Hindi niya napansin na may hawak na patalim si William, kaya't inundayan siya nito ng saksak sa dibdib. Ang tapang mo, ha? Itong sayo! Aray! Lola! Buisit! Lahing aswang pala si Amor! Apo! Tumakbo ka na! Akala mo ba matatalo mo ako ng ganun-ganun lang? Pwes, nagkamali ka ng pagpunta mo rito. Oh, tol! Napatay mo na ba yung aswang? Nasaksak ko, pero habuli mo, tumata ka siya. Ha? Bakit ako? Ikaw na lang! Andiyan ka na naman eh! Habulin natin bago pa yung makalayo. Yari tayo kung may makakaalam sa ginawa natin. Pilit na tumakbo si Lola Rumina patungo sa kinaroroonan ng apo. Nakatarak pang patalim sa kanyang dibdib. Nararamdaman niya ang unti-unting panghihina. Ngunit sabay silang tumakbo ni Amor hanggang sa makarating sila sa isang malaking puno. Amor, kailangan mo tanggapin ang mutya ng bato upang maprotektahan mo ang iyong sarili laban sa kanila. Hanggat may panahon pa, kunin mo at lunukin to. Hindi ko kayo maintindihan. Ano bang nangyayari sa'yo, Lola? Ang tagal kitang prinotektahan laban sa ating mga kaaway. Pero ang katulad lang nilang sumira sa iyong buhay. Patawad na po. Hindi na kita naprotektahan sa mga lalaki iyon. Lola, huwag mo akong iwan. Halika, hihingi tayo ng tulong. Nararamdaman ko na ang nalalapit kong katapusan. Basta ipangako mo sa akin na magiging matapang ka. Ilayo mo ang iyong sarili sa mga taong mapalakit. Lola, hingalay nila ako ng paulit-ulit. Mga wala silang awa. Ito na ang mutyang bato. Kunin mo na. Magiging aswang din ba ako, Lola? Pagsapit ng kaarawan mo, Amor,
Ito lang ang tanging paraan na maipagtatanggol mo ang iyong sarili laban sa mga tao mapangapi. Basta't gamitin mo lang ang lakas mo laban sa mga masasamang kaaway. Hindi lahat ng aswang ay masama, katulad ng iniisip ng mga tao. Lola, ayoko pang mawala ka. Huwag mo akong iwan. Sige na, kunin mo na ang mutyang bato. Nangangalay na ang panga ko at nangangawit na ang dila ko. Sumasakit pa ang dibdib ko, amor. Sige, lulunukin ko na po. Dali-daling nilunok ni Amor ang mutya ng bato na ipinamana sa kanya ni Lola Romina. Muntik pa siyang mabulunan dahil parang hole ng laki nito. Ilang sandali pa'y nakarinig siya ng mga yabaga. Lola, tayo na! Paparating na si na William! Mag-iingat ka, Apo. Tumakas ka na. Hindi na ako magtatagal pa. Hindi ko na kaya. Lola, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Magtago ka. Malayo sa mga tao. Batid kong tutugising ka na nila. Lalo na alam na ng mga gunggong na yun na aswang ako. Pakiusap, iligtas mo ang iyong sarili, Amor. Lola, nandiyan na sila. Sige na, umalis ka na. Iwan mo na ako rito. Hindi kita iiwan. Halika, doon tayo magtago. Inalalayan ng dalagita si Lola Romina sa paglalakad at nagkubli sa talahiban. Nakakapa niyang malalim na sugat ito sa likod. Humahangos pa si Lola dahil sa sakit ng kanyang mga sugat, habang isang kamay nito ay napasapo sa kanyang dibdib. Lola, hindi ko kayang mawala ka. Paano na ako ngayon? Mahal na mahal kita, apo ko. Lola! Kumising ka! Pakiusap, huwag mo akong iwan! Lola! Hoy, aswang! Lumabas ka! Ang tapang mong sirain ng kasiyahan namin! Tapos magtatago ka naman! Pati si Amor nawawala na rin, tol. Hanapin mo! Hindi pa nakakalayo yun! Eh, paano kung sugurin na naman ako ng aswang? Tarantado ka talaga! May sugat na yun, kaya hindi na yun makakalaban pa! Pambira naman, oh. Kung pasarap ikaw, pag mahirap ako. Pigilang iyak ni Amor dahil pansin niyang hindi na humihinga si Lola Romina. Bagamat nararamdaman niya ang kakaibang pag-init ng kanyang katawan. Ano nangyayari sa katawan ko? Bakit parang ang init ng pakiramdam ko? Magiging aswang na rin kaya ako ngayon, katulad ni Lola? Amor! Nasaan ka na? Abay, may lahi ka pa ng aswang, ha? Buti naman at hindi ka katulad ng lola mo. Kaya napakinabangan ka pa namin. Oh, nakita mo ba dyan si Amor? Magharap ka rin kasi. Hindi yung nakatunganga ka lang dyan. Mamaya lumabas pa ang aswang niyo at lapain ako. May kutsilyo sa dibdib ni Lola. Kailangan kong bunutin to para maging sandata laban sa kanila. Hindi ko sila mapapatawad sa ginawa nilang pagpatay kay Lola at pambababoy sa akin. Hinawi ni Jose ang mga dahon at bumungad sa paningin nito ang nakaupong si Amor at ang nakahigang si Lola Romina. Bulaga! Andito lang pala kayo, ha? Pinagod niyo pa ako sa paghahanap? Bulaga ka riyan! Papatayin ko kayo! Ipaparanas ko sa inyo ang hirap at pasakit na pinaramdam niyo sa akin. Hindi ko hahayaan na mabuhay pa ang mga walang hiyang katulad niyo. Aray! Aray, Amor! Ang leg ko ang sakit! Ilayo mo yung kutsilyo! Papatayin kita! Hindi ako natatakot na ibaon to sa leg mo, ang animal ka! Pag-usapan natin to, Amor. Si William ay may pakala ng lahat. Napilitan lang kami sa kanyang utos. Kapalit na pera, tikbang ka. Pinilipit ng dalagita ang braso ng lalaki at patuloy na inilapat ang kutsilyo sa leeg nito.
Nanginginig ang buong katawan ni Amor dahil sa magkahalong emosyon, trauma, takot, paghinagpis at galit. Bagamat siniko siya ng lalaki sa sikmura, dahilan na matumba siya sa damuhan. Babalikan ko kayo! Lahat kayong mga halangang kaluluwa! Wala akong ititira ni isa sa inyo! Hoy, Jose! Nasaan ka na? Ang dilim, hindi kita makita! Nandito ako! Sinasalaki ng walang hiyang si Amor! Magkikita tayong muli at sisiguraduhin kong yun ang huling araw niya! Bumangga si Jose sa puno nang tadyakan siya ni Amor. Namimilipit man sa sakit ng katawan ng dalagita, ngunit pilit niyang hinila palayo ang malamig na bangkay ni Lola Romina. Oh, nasaan si Amor? Malamang nakatakas na. Ang tagal mong dumating eh. Naduduwag ka na yata eh. Kanina pa ako naghahanap. Ang dilim kaya hindi kita nakita. Ang itim mo kasi kaya ang hirap mong hanapin. Nawala rin ang aswang. Sigurado ako natakot na yun sa'yo. Anong natakot? Patay na siguro yun dahil nasaksak ko yun sa dibdib. Wala akong pakialam kung aswang man siya dahil wala akong sinasanto. Ang tapang ah. Pero kanina ako ang tinutulak mo para lumaban sa aswang na yun. Ang dami mo pa sinasabi. Hanapin natin si Amor. Malilintikan tayo pag nagsumbong ang babaeng yun. Tuluyan nang nakalayo si Amor sa lugar kung saan siya dinala ni William. Malamig ng bangkay si Lola Romina nang sumapit ang umaga. Umiiyak na naghukay ang dalagita ng lupa upang ilibing si Lola. Lola, pangako! Babalikan ko sila upang pagbayarin sa ginawa nila sa atin. Mawala silang awa! Nanatili ng ilang linggo sa loob ng gubat si Amor. Namuhay siyang mag-isa kasama ang mga hayop na naninirahan doon hanggang sumapit ang 18 karawan niya. Napakaliwanag ng buwan. Parang may gusto siyang ipahiwatig sa akin. Totoo kayang nagsisilabasan ng mga aswang at mga nilalang kapag bilog ang buwan? Kung aswang si Lola, bakit isang beses ko lang siyang nakitang nagpalit ng anyo? Aray, bakit ang sakit ng ulo ko? Parang may kuryenteng nananalaytay sa katawan ko. Anong nangyayari sa akin? Bakit tinubuan ng balahibo ang braso at pinti ko? Nagiging aswang na rin kaya ako katulad ni Lola. Nakaramdam ng matinding uhaw si Amor dahil naging ganap na siyang aswang. Hindi niya mapigilan ang sarili na matakam sa dugo ng hayop, kaya dinaganan niya ang baboy ramo at sinipsip ang sariwang dugo nito. Ang sarap ng sariwang dugo. Isa na nga akong aswang. Pero ayokong pumatay ng tao. Maliban na lamang sa mga taong nagpahirap sa akin at pumaslong kay Lola. Ito na siguro ang oras para balikan ko sila. Umuwi ng kanilang bahay si Amor na wala man lamang nakakaalam. Hinalungkat niya ang mga gamit ni Lola Rubina hanggang sa matagpuan niya ang lumang baul na naglalaman ng mga gamit nito at may mga bote ng langis. Mga halamang gamot, lumang libro at mga bote ng langis. Marahil ito ang ginagamit ni Lola upang kontrolin ang pagiging aswang niya. Ang baho naman itong langis. Amoy dumi ng manok. Itong libro, may nakasulat nga. Pero hindi ko naman maintindihan ng mga salita. Pero kailangan ko ang mga to. Makatutulong ito sa akin upang maging malakas na aswang. Kailangan ko ng kumilos para maghiganti sa mga walang yun. Dahan-dahang lumabas si Amor sa bintana at kumaripas ng takbo patungo sa kasukalan. Pagdating niya sa madilim na lugar, ay nagpahid siya ng langis. Kahit mabahoy tiniis niya yun,
natuklasan niyang kaya niyang kontrolin ang pagiging aswang kahit kailanman niya naising magpalit ng anyo. Tinago niya ang baul sa talahiban at naisipang puntahan ang bahay ni Jose. Jose? Jose? Parang may nadidinig akong tumatawag sa akin Boses ng babae yun Jose, halika! Gusto kitang makita at makausap. Buwisit na osang to. 10 oras ng gabi ang ingay. Sinabi nang ipagbabukas na ang init ng ulo niya Pero tulog naman siya. Sino kaya yung tumatawag sa akin? Jose, nandito ako sa labas ng bahay niyo. Halika! Gusto kitang makausap. Sumilip sa bintana ang lalaki. Nanlaki ang mga mata nito nang makitang nakatagilid na babae na nakahubad ng pang-itaas. Tila naglalaway pa ito nang lumabas dahil wari niya'y magandang babae ang tumatawag sa kanya. Sino kaya magandang babae na yon? Jackpot Jose, kumusta ka? Amor? Ikaw ba yan? Oo. Bakit parang gulat na gulat ka? 'Di ba? Matagal niyo na akong hinahanap. Pero huwag ka magskandalo rito. Akala ko patay ka na. Nandito ako ngayon, oh. Buhay na buhay. Gusto ko kasing may makasama. Nalulungkot ako kaya naisipan kong puntahan ka. Pero saan ka ba nagtago? Wala nang pero. Ikaw ang gusto ko. Kaya iwan mo na ang pangit at matanda mong asawa. Sumama ka sa akin. Namiss kita. Tsaka, mas magaling ka kaysa kay William na magpasaya 'Di ba? Gusto mo akong angkinin. Hindi ka ba naaakit ngayon sa akin? Bakit wala kang suot na damit? Nakikita ko tuloy ang malulusog mong dibdib. Oo. Bakit? Ayaw mo ba? 'Di ba yun naman ang gusto mo noon? Halika na. Malayo pa kasi ang pupuntahan natin Inilapit ni Amor sa lalaki ang hubad niyang katawan. Animoy na manhid ang buong katawan ni Jose nang halikan siya ng babae sa pisngi. Hinawakan niya ang kamay nito at agad na umalis na sila sa lugar na yun. Teka, bakit may naamoy ako mabaho? Ikaw ba yun? Aha? Hindi Baka nakatapak lang ako ng dumi ng hayop. Ang dami pa naman sa dinaanan ko kanina. Sumama ka na sa akin, Jose. Saan ba tayo pupunta, Amor? Sa bahay ko. Ayoko ng maraming tao. Gusto kong mamuhay kasama ka. Para walang istorbo. Patay na si Lola. Ayokong mag-isa. Hindi ka ba aswang katulad ng lola mo? Aswang? Sa tingin mo ba aswang ako ngayon? Hindi. Ang ganda mo nga Tsaka mas lalong bumilog yung katawan mo. Lalo na yung dibdib at hita mo. Gusto mo ba akong tikman muli? Ayaw naman. Ang sariwa mo pa rin Malayo ba bang tinitirahan mo? Mga 3 minuto. Makararating na tayo sa bahay ko. Sige na, tayo na. Hindi na ako makapaghintay na angkinin ka muli. Basta papaliguan mo na kita bago tayo magpakasaya. Nasisingot ko talaga yung mabahong amoy. Lumakad silang dalawa patungo sa bahay na sinasabi ni Amora. Mababanag ang pagkasabik sa mukha ng lalaki habang palipat-lipat ang tingin nito sa mukha at malulusog na dibdib ng babae. Parang naaninag ko na papuntang lumang sementeryo ito Napalayo na tayo sa mga kabahayan. Ang pagkakalam ko, wala nang pumupunta pa rito dito ba talaga ang daan patungo sa bagong tirahan mo? Oo, dadaan lang naman tayo rito. Hindi naman kita ililibing sa sementeryo ang ibig kong sabihin, magpapakasaya tayo mamaya. Ang tagal na rin kasing wala akong kasama Tsaka, hinahanap-hanap na ng katawan ko ang bawat haplos at indayog mo, Jose. Talaga ba? Si William, hinahanap mo pa rin ba? Ayoko kay William. Pero sa'yo,
Nararamdaman ko ang bawat pagbaon mo. Gusto mo bang maramdaman mo rin ang bawat pagbaon ko sa katawan mo, Jose? Anong ibig mong sabihin? Heto, ibabaon ko sa katawan mo ang kutsilyo. Maaari ka rin itong kilitiin na hayop ka. Akala ko ba magpapakasaya tayo? Bakit may patalim ka? Alam mo, malaki ang ipasasalamat ng asawa mo kapag pinatay kita. Wala ka namang kwentang tao. Puro sakit lang naman ang ulo ang dala mo kay Aling Osang. Hoy, bitiwan mo yan. Hindi magandang biro yan, Amor. Hindi naman kita papatayin agad, Jose. Gusto kong magpakasaya tayo. Yung tipong pagpapawisan ka. Amor, ano bang ibig mong sabihin? Teka, bakit parang nagbabago yung itsura mo? Parang kumulubot yung mukha mo at tinubuhan ka ng mga balahibo. Ang sabi mo hindi ka aswang. Sinungaling ka! Hindi na ako ang batang takot sa'yo. Sisiguraduhin ko na sa bawat pagdurusa ko noon, mararanasan niyo rin ang paghihirap. Ipararanas ko sa inyo kung paano ang magmakaawa na hindi pinakikinggan. Hayop ka! Nilinlag mo ako! Kayo ang hayop! Hindi ako! Pinatay niyo si Lola at niyurakan niyo ang pagkatao ko. Sinira niyo ang buhay at pangarap ko. Kaya wala akong dahilan upang maawa at buhayin pa kayo. Tumakbo si Jose upang makalayo sa aswang. Ngunit matuling tumakbo si Amor upang harangan niya ang lalaki. Oops! Saan ka pupunta? Ang lawak pa ng lugar na tatakbuhan mo. Walang makaririnig sa'yo kahit magsisigaw ka man. Papatayin kitang babae ka! Talaga ba? Sige nga, ipakita mo sa akin kung gaano ka kalakas. Malalaman ng mga taga-baryo na aswang ka! Kayo ng lola mo! Sa tingin mo ba'y hahayaan pa kitang makaalis dito? Pwes, ngayon pa lang, magdasal ka na! Dahil hinding-hindi ka na makakauwi pa sa inyo! Gamit ang kadena, hinampas ni Amor ang lalaki sa ulo. Dahilan para pumutok ito. Napasa po si Jose sa kanyang ulo upang pigilan ang pagdurugo ng sugat. Umpisa pa lang to ng aking paghihiganti. Marami-rami pa tayong gagawin. Huwag kang mag-alala. Hindi ka naman nag-iisa. Dahil makakasama mo rin ang walang yamong kaibigan. Aray! Bitiwan mo ako! Nasasaktan ako, ano ba? Kasi hindi ako makahinga. Tanggalin mo yung kadena sa leg ko. Aray! Naninibago akong marinig ang pagmamakaawa mo, Jose. Ito ang nababagay sa mga manyakis na kagaya mo. Alam mo ba kung ano pa ang mas magandang gawin sa'yo? Ang putulan ka ng kaligayahan mo! Hoy! Hoy, Amor! Huwag mong gawin yan! Lumayo ka! Oh, bakit takot na takot ka? Akala ko ba matapang ka? Hindi ka na ba nasasabik sa katawan ko? Buisit ka! Sino mananabik sa katawan mo na punong-puno ng balahibo? Si Amor pa rin naman ako Ang batang binaboy nyo. Nakalimutan mo na yatang halos tumirik yung mga mata mo habang nagpapakasasa ka sa katawan ko. Ngayon, ako naman ang makikipaglaro sa inyo. Hoy! Lumayo ka sa akin! Alis! Ang binti ko! At sakit! Paulit-ulit na sinaksak ni Amor ang binti ng lalaki gamit ang kutsilyo na pumatay sa kanyang lola. Umalingaw-ngawang sigaw ng lalaki sa tahimik na gabi. Hindi pa naman kita ililibing sa dating sementeryong ito. Hihintayin ko pa ang mga kaibigan mo para sabay-sabay na kayo. Kampung ka ng dyablo! Layuan mo ako!
At ikaw, ano ka? Kayo ang nagtulak sa akin na gawin ito sa inyo. Kaya humanda kayo sa susunod kong hakbang. Dahil sa bawat sugat, pasa at dugo na ibinigay niyo sa akin, sisingilin ko kayo ng doble! Amor, pakiusap. Huwag mo naman gawin to. Alam ko mabait kang bata at hindi ka masama. Sige na, hayaan mo na ako umuwi. Si William ang paghigantihan mo dahil siya ang utak ng lahat. Pwe! Nakakainis pakinggan ang pagsusumamo mo. Alam mo, kahit lumuha ka pa ng dugo, hindi ako maaawa sa'yo. Hinawakan siya ni Amor sa paa at kinaladkad patungo sa loob ng gubat. Ganun na lamang ang palahaw nito dahil sa mga natumong sugat nito sa likod. Binalibag pa siya ni Amor nang makarating sa tinitirhan nito. Aray! Ang likod ko! Ikaw ang magbabantay sa kaharian ko hanggat wala ako rito, Jose. Nababaliw ka na! Pakawalan mo ako rito, hayop ka! Ako ba talaga ang nababaliw? Kayo nga tong baliw na baliw sa akin, di ba? Hinay-hinay ka sa pananalita mo. Baka mamaya, maubos ang pasensya ko at putulin ko pa yung lawit mo. Hindi na muling nagsalita pa si Jose dahil alam nitong hindi nagpapatawa si Amor. Nanlilisik ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Itinali siya ng dalagang aswang sa kahoy, kaya't nakaramdam siya ng pangangawit hanggang sumapit ang umaga. Pakawalan mo na ako rito, pakiusap. Nahihirapan na ako, Amor. Wala pang ang isang araw, nagre-reklamo ka na? Bakit? Naririnig mo ba ang pakiusap ko noon nung ako'y pahirapan nyo? Bigyan mo ako ng tubig. Nauuhaw ako. Walang tubig. Kaya simutin mo na yung laway mo. Hoy, saan ka pupunta? Huwag mo akong iwan dito. Oh, bakit? Marami ka namang makakasama rito ah. May mababangis na baboy ramo, ahas, at iba pang mga hayop na sabik na lapain ka. Hindi naman ganun kasakit ang kagat nila. Parang langgam lang. Hoy, Amor! Pakawalan mo ako rito! Kalagan mo ang sarili mo kung kaya mo. Nanguha ng prutas si Amor sa gubat dahil nakaramdam siya ng gutom. May nakita siyang ilog, kaya't kumuha siya ng tubig na maiinom bago naligo roon. Grabe ang linis ng tubig. Ang sarap maligo. Ang lamig. Tulong! Tulungan niyo ako! May mga tao bang nakakadinig sa akin? Ay nako, ang ingay ng lalaking yun. Nakalimutan ko palang busala ng bunganga nun. Tulong! Pakiusap, tulungan niyo ako! Dinukot ako ng aswang! Nakaahon na nga. Mamaya may makarinig pa sa manyakis na yun at makatakas pa. Umahon sa tubig si Amor at dinampot ang punit-punit na damit at agad na isinuot. Padabog niyang tinungo ang kinaroroonan ng lalaki at binato ito ng santol. Hoy Jose, alam mo bang naliligo ako? Ang ingay-ingay mo. Ano bang problema mo ha? Magtatanong ko pa talagang hinayupa ka! Pakawalan mo ako rito! Para hindi ko na maistorbo ang paliligo mo! Ano ka siniswerte? Kahit mamatay ka sa kasisigaw mo dyan, hindi ka makakaalis dyan. Nauuhaw ako! Bigyan mo naman ako ng tubig! Ah, itong tubig. Kunin mo na lang kung kaya mo. Wisit ka talagang babae ka! Paano ko maabot yan nakatali ako? Ikaw nga, binibigyan ka namin ng pagkain nung bihag ka pa namin eh! Tumpak! Nung bihag niyo ako. Kaya lang magkaiba ang patakaran natin. Dito sa teritoryo ko, mamamatay ka sa gutom. Kaya magtiis ka sa uhaw at gutom. Ay, eto na lang pala. Malaking santol. Para naman tumahimik ka. Binusalan ni Amor ang bibig ni Jose ng santol upang hindi na ito sumigaw pa. Sakto ang laki nito sa bunganga ng lalaki kaya hindi na ito muling nakapagsalita. Maluhaluhang tinatanong nito si Amor habang papalayo. Nagsisimula na rin siyang kagati ng mga langgam na gumagapang mula sa puno. Gumala si Amor sa baryo at sa karatig purok upang manmanan ang bawat kilos ni na William at Jaime. Ay,
Kailangan ko nang magpalit ng damit. Punit-punit na tong suot ko. Tamang-tama, may mga sinampay. Hoy! Saan mo dadali ng mga damit? Ibalik mo yan! Si Ma'am Rosel yun ah. Anong ginagawa niya rito? Amor? Ikaw ba yan? Napalingon si Amor sa babaeng tumawag sa kanya. Napayak si Rosel nang makita ng buhay si Amor na matagal na nilang hinahanap. Kaya't patakbo nitong tinungo ang kinaroroonan ng dalagita at niyakap ito. Amor, saan ka lang galing? Ano nangyari sa'yo? Halika, pumasok ka na muna sa bahay. Bahay niyo rin po ba ito, Ma'am Rosel? Bahay ng nanay ko. Binisita ko siya dahil may sakit. Saan ka ba nagpuntang bata ka? Ang tagal ka naming hinahanap pa. Si Lola Romina hindi ko na nakikita. Kasama mo ba siya? Ma'am Rosel, pinatay nila si Lola nang matagpuan ako ni Lola sa kubo. Ginahasa po nila ako. Sinong may gawa nun sa'yo? Si Mang William po at ang mga kaibigan niya. Si William? Naku, mahirap na kalaban ng pamilya nila. Ilang beses nang may reklamo sa kanya ng panggagahasa. Pero hindi pa rin yung nakukulong. Dahil marami silang pera at koneksyon sa alagad ng batas. Ma'am, ayoko pong madamay kayo. Huwag niyo na lang sabihin sa iba na nakita niyo ko. Ayos naman na po ako ngayon eh. Eh, saan ka ba nakatira ngayon? Paano ka nakatakas sa hayop na William na yun? Kahit saan lang po, ma'am. Iniligtas ako ni Lola. Ngunit kapalit nun ay ang buhay niya. Aalis na po ako, ma'am. Baka may makakita pa ho sa akin dito at madamay pa kayo. Sandali, Amor. Itong tinapay at pansit, dali mo to. Mag-iingat ka, ha? Dumaan ka na lang dito kapag kailangan mo na makakain. 1 buwan pa akong mamamalagi rito. Sige ho, ma'am. Muling niyakap ni Amor si Rosella. Naging malapit na ang loob nito sa guro dahil simula pa nung unang araw nila sa Baryo Mabini ay ito na ang naging kaibigan nilang maglola. Hindi niya inasahan na magkikita sila sa Purok 2. Bumalik si Amor sa gubat kung saan niya iniwan si Jose. Napansin niyang hindi na ito gumagalaw kaya tinusok-tusok niya ang mukha nito ng sanga. Pinapak ka na ng mga langgam ah. Buti at natamisan pa sila sa'yo. Tubig. Bigyan mo ko ng tubig. Ay, buhay ka pa? Ang kunat naman ng buhay mo ah. Maawa ka sa akin, Amor. Kailangan pa ako ng pamilya ko. Sa pagkakaalam ko, sakit ka ng ulo ni Aling Osang. Puro inom lang ng alak ang alam mo. Tsaka, madalas mo rin silang bugbugin ng mga anak mo kapag nalalasing ka. Siguro, masaya na ngayon sila dahil wala nang mananakit sa kanila. Tubig. Nauuhaw na ako. Sobrang tuyo na ng lalamunan ko. Ipagdasal mo na lang na umulan. Para naman makainom ka. Walang hiya ka talagang babae ka. Kahit ilang beses mo man akong murahin, wala na akong pakialam. Mamamatay kang nakatali riyan. Hinding-hindi kita kakalagan. Kumain ng tinapay at prutas si Amor sa harapan ng lalaki. Kaya't patuloy itong humihingi ng pagkain. Nahulog ang santol na binusal sa bibig nito. Kaya nagsimula na naman itong mag-ingay. Namumutlat na tutuyo na ang balat nito sa bibig. Nahihirapan na rin ito dahil sa sakit ng mga sugat. Patayin mo na lang ako. Kesa maghirap pa ako ng matagal. Inuutusan mo ba ako? Pahihirapan kita't hanggat gusto ko. Tsaka hinihintay ko pang mga baboy damo na mapagawi rito. Huwag kang atat dahil uubusin ka nila. Bigyan mo ako ng tubig. Kahit konti lang. Bahala ka sa buhay mo. Dumidilim na ang paningin ni Jose. Halos wala ng boses na kumakawala sa kanyang bibig dahil sa matinding gutom at uhaw. Gumagabi na rin.
Kaya't naisipan ni Amor na manmanan muli sina William at Jaime. Nagpalit siya ng anyo bilang aswang upang mapabilis siyang makarating sa kanyang paroroonan. Nagkubli siya sa mayayabong na damo at nakinig sa usapan ng dalawang nagiinuman. May kasama na naman siyang minor de edad. Hindi na talaga magbabago ang lalaking yun. Sagad na sa buto ang kawalangyaan niya. Jaime, nakita mo ba si Jose? Buong araw ko siyang hinintay dito sa bahay pero hindi siya dumating. Hinanap pa rin siya sa akin ni Osang. Galit na galit dahil baka ng babae na naman daw. Umiling-iling ang lalaki at tumatawa habang tinutungga ang baso ng alak. Napatingin sila sa pinagkukublian ni Amor nang may marinig na mga kaluskos. Parang may tao Tol, ikaw na ba yan? Hindi magtatagal. Makakasama mo rin ang kaibigan mong walang hiya. Tol, tingnan mo nga kung sinong nandun. May itinatago rin kaduwagan si William. Paastig-astig pero takot din naman. Puro utos lang ang ginagawa. Makaalis na nga muna rito bago pa ako makita nila. Oh, may tao ba? Baka mamaya may aswang na namang lumabas at maputol na naman ang kasiyahan natin. Talagang puputulin ko yung kaligayahan mo. Makikita mong walang yaka. Umakyat sa puno si Amor habang pinagmamasdan ng dalawang lalaking nagiinuman kasama ang dalawang babae. Bumalik sa mesa si Jaime at sinabing wala itong nakitang nagkukubli sa damuhan. Sige lang, magpakasaya kayo. Dahil itutulad ko kayo kay Jose. Aray, ang daming mga langgam. Kinakagat ang singit ko. Aray! Aray! Tol, may tao talaga. Tignan mo nga uli dun. Parang nahulog pa sa puno eh. Ay, nakita na tuloy ako. Panira naman tong mga langgam oh. Sa dami ng kakagatin eh. Sa singit ko ba talaga? Oh, may tao ba? Kanina pa kasi parang may nagmamanman sa atin eh. Sinabi ni Jaime sa kaibigan na wala itong nakita. Ngunit namilog ang mga mata nito nang magtama ang paningin nila ni Amor. Napatras pa ito nang makitang nakaupo ang aswang habang nagkakamot ng singit. Hoy, anong tinitingin mo? Pati ba naman pagkakamot, mamboboso ka? Hoy, Jaime! Bakit natigilan ka na riyan? Sino ba nandyan? Dahil sa inis ni Amor sa lalaki, hinablot niya ang paa nito at kinaladkad palayo. Gayun na lamang ang sigaw nito habang humihingi ng tulong kay William. Lintik, may mabangis na hayop na kumakaladkad sa kanya. Cindy, Lily, dito muna kayo. Babalikan namin kayo mamaya. Kinuha ni William ang patalim nito at sinundan ng kaibigan na kinaladkad ng inaakalang mabangis na hayop. Jaime! Nasaan ka? Sige, sundan mo lang kami. Dahil dadalhin ko kayo sa kaharian ko. Hoy! Bitiwan mo ang kaibigan ko! Sino ka? At anong kailangan mo sa amin? Sigurado ka bang gusto mong bitawan ko ang kaibigan mo? Malapit kami sa bangin. Nasisiguro kong basag ang bungo nito. Aswang ka ba o baliw? Hindi mo na ba ako nakikilala? Kay bilis mo namang makalimot. Aswang! Aswang ka nga! Pero sinaksak na kita sa dibdib ah! Patay ka na dapat! Bibitawan ko ba ang kaibigan mo o hindi? Nadidinig ni William ang sigaw ni Jaime na tulungan siya nito sapagkat nakalambitin siya habang hawak ni Amor ang isa nitong paa. Sige, huwag mo siyang bitawan. Ano bang kailangan mo sa amin? Gusto mo ba ng pera? Bibigyan kita. Aanhin ko naman ng pera. Gusto kong putulin ang pinagmamalaki mo dahil makasalanan niyang hinaharap mo. Hoy, sino ka ba ha? Wala akong atraso sa'yo. Kung hindi ikaw ang aswang na nakalaban namin, pues lubayan mo kami. Lulubayan ko kayo kapag inuuod at inaagnas na ang mga katawan niyo. Nabagok ba ang ulo mo? At nakalimutan mo na ang kawalangyaang ginawa mo? Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Tsaka hindi ako pumapatol sa pangit. Tingnan mo nga sarili mo. Kulubot at naglalangis ang katawan. Kitang-kita kahit sa sinag ng buwan. Hiyang-hiya naman ako sa kapugian mo. Tingnan mo nga yung mukha mo. Kung hindi ka lang siguro mapera, walang papatol sa'yo na babae.
Mabaho na ang hininga. Amoy putok pa ang kilikili. Ang dugyot mo! Hoy, magdaan-daan ka sa mga sinasabi mo ha. Basagin ko pa yung bunganga mo eh. Kahit basagin mo man to, hindi naman ako kasing baho ng hininga mo. Amoy patay na daga. Ang lakas pa ng loob mong makipagsiping sa mga kabataan. Kayong ang baho mo naman. Kaya siguro dinadala mo sa puwersahan dahil kung idadaan mo sa panliligaw, walang tatanggap sa'yo. Dulot ng pagkayamot sa aswang, hinataw ito ni William gamit ang itak. Dahilan na umatras si Amor. Kaya't sumigaw na naman si Jaime sa takot na mabitiwan siya ng dalagang aswang. Oh, bakit galit ka? Totoo naman ang mga sinabi ko ah. Hindi ako sinungaling. At may basihan ako sa lahat ng sinabi ko. Alam mo ba may pinatay na akong aswang? At isusunod kita sa kanya? Sa tingin mo, hahayaan kitang paslangin mo ko? Sisiguraduhin ko na sa pagkakataong ito, ikaw naman ang magmamakaawa. Katulad sa ginawa ko sa kaibigan yung si Jose. Anong ginawa mo kay Jose? Kung gusto mong malaman, pumunta ka sa kaharian ko. Masaya doon. Naglalaro lang naman kami. Baliw ka naman, nagkukunwaring aswang. Oh, bakit parang natatakot ka na sa akin? Mas lalo kang pumapangit? Kanina mo pa ako iniinsulto ah. Etong sa'yo. Hep, hep, hep! Baka nakakalimutan mong hawak ko ang paa ng kaibigan mo. Isang mali mo lang, mahuhulog sa bangin ng lalaking to. Kaya mag-isip ka bago mo ko sugurin. Wari nakikipagpatintero si Amor habang iniilagan ang bawat pagsugod ni William sa kanya. Dumampot siya ng bato at ibinato yun sa lalaking kanyang kaharap. Dahilan na tamaan ito sa noo. Aray! Ginagalit mo talaga ako ha. Mahuli lang kita. Tatabtarin ko yung katawa mo. Di hulihin mo. Baka naman gusto mong makita kung ano ang ginawa ko kay Jose. Natitiyak akong masisiyahan kayo. Saan mo siya dinala? At anong ginawa mo sa kanya? Huwag kang masyadong sabik. Dahil makikita mo rin siya. Sasamahan niyo ako para hindi na ako nag-iisa. Hinagis ni Amor si Jaime patungo sa kinaroroonan ni William. Kaya't nabuwal ang lalaki mula sa kinatatayuan nito. Matuling tumakbo ang dalagang aswang patungo sa kinaroroonan ng dalawa. Gamit ang matatalas na kuko, ay ibinaon niya yun sa sikmura ng dalawang lalaki. Aray! Ang sakit! Masakit ba, Mang William? Hindi lang yan ang aabutin niyo sa akin. Umpisa pa lang yan. Dahil triple ang gagawin kong pagpapahirap sa'yo! Jaime! Tol! Buhay ka pa ba? Gising! Naimatay na yata sa pagkalula. Umaasa ka pa bang tutulungan ka niya na makipaglaban sa akin? Ha? Aray! Ang sakit ng tiyan ko! Umalis ka sa harapan ko! Ang bigat mo! Oh, bakit mo ba ako pinapaalis ngayon? Hindi ba gusto mong sumayaw ako noon sa harapan mo? Bakit parang takot na takot ka? Hindi kita matandaan! Sino ka ba? At bakit galit ka sa akin? Ako si Amor! Binaboy at pinagpasapasahan niyo! Pwes, ngayon, kayo naman ang pahihirapan ko! Hindi ka maililigtas ng mga koneksyon mo at pera mo! Lumayo ka sa akin! Umalis ka! Nang gagalaiti sa galit si Amor, kaya't hinampas niya ng sanga ang ulo ni William. Dinampot niya ang itak na nabitiwan ng lalaki at inilapit sa leeg nito. Nakaramdam ng hapdi ang lalaki nang mahiwa ang balat ng matalas na itak. Gusto mo bang gilitan kita ng leeg ngayon? O puputulin ko yung pagkalalaki mo? Huminahong ka! Huwag mong gawin yan! Bigyan mo ako ng rason kung bakit hindi ko gagawin yon. Ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Pera, bahay, kabuhayan. Basta huwag mo lang akong patayin. Naku naman, William.
Nabubuhay nga akong matiwasan sa kaharian na natagpuan ko. Kaya nga, dadalhin ko kayo ron eh. Ilayo mo yung itak. Mamaya maputol ang ugat ko sa leeg. Hindi lang ang ugat mo sa leeg ang puputulin ko. Pati yung buwisit na bahagi ng katawan mo na makasalanan. Malakas na sampal ang pinakawalan ni Amor sa pisngi ng lalaki. Hinubaran niya si William, kaya't gano'n na lamang ang palahaw nito. Nanghihina ito dahil sa mga natamo nitong sugat. Wala kang karapatang mabuhay sa mundo, William. Lahat kayo mapang-abuso. Iisa-isahin ko kayong papatayin upang wala nang maabusong mga kababaihan. Lalong-lalo na ang mga kabataan. Pakiusap, lumayo ka sa akin. Bigyan mo ako ng pagkakataon na magbago. Pangako, magpapakabait na ako, Amor. Ikaw magpapakabait? Wala sa itsura mo, William. Isa kang halangang kaluluwa na mas masahol pa kaysa sa hayop. Hindi ka nababagay na manatili pa sa mundong ito at mamuhay ayon sa kagustuhan mo. Mahigpit na hinawakan ni Amor ang paa ni na Jaime at William at kumaripas ang takbo patungo sa kanyang tinitirhan. Naninag niya na hindi na gumagalaw si Jose at may mababangis na mga baboy ramo ang nakapalibot sa lalaki. Namimilipit sa sakit si William habang si Jaime naman ay tulog pa rin. Itinali sila ni Amor sa puno ng kahoy ng nakahubad. Amor, pakiusap. Pakawala mo na ako rito. Ang dilim-dilim. Baka may mga ahas pa rito. Hindi lang ahas, kundi marami pa. Huwag kang mag-alala. Kikilitiin ka lang nila. Hindi naman ganong masakit. Paalisin mo rito ang baboy ramo. Amor, gusto niya akong labahin. Shoo! Hindi pa kita papatayin, William. Dahil babalatan pa kita ng buhay. Aray, ang sakit. Itigil mo yung paghiwa sa braso ko, Amor. Sige lang, sumigaw at umiyak ka hanggat gusto mo. Dahil wala naman makaririnig sa'yo rito. Isa pa, nasisiyahan ako kapag naririnig kang nagmamakaawa. Walang hiya ka. Sana pinatay na lang kita noon kung alam ko lang na gagawin mo to sa akin. Kaso nga lang, ako ang papatay sa'yo eh. Paano na yan? Gumawa ng siga ang dalagang aswang gamit ang lighter na pagmamayari ng lalaki. Isinalang niya sa apoy ang itak at inilapat yun sa pisngi ni William. Gayon na lamang ang palahaw ng lalaki dahil sa matinding init at pagkapaso. Paulit-ulit yung ginawa ni Amor sa ibang bahagi ng katawan nito. Tigilan mo na yan, Amor. Nahihirapan na ako. Ang init. Marami ka pang pagdaraan ng hirap. Kayo ng mga kasamahan mo! Hindi ka tao. Demonyo ka, Amor. Ikaw ang demonyo! Ang dapat sa'yo ay sunugin! Kulang pa ang buhay niyo sa pagkitil sa buhay ni Lola at pagsira sa buhay ko! Kaya hindi rin kayo nararapat na kaawaan! Ang sakit! Ilang sandali pa'y nagising si Jaime, kaya't sinimulan ng pahirapan din ni Amor ang lalaki. Ngunit dahil may ahas sa puno kung saan ito itinali, ay tinuklaw siya sa leeg. Kaya't mabilis na kumalat ang kamandag ng ahas, dahilan na mawalan ng buhay si Jaime. Maswerte pa rin si Jaime dahil napadali ang kanyang paghihirap. Naawa ang ahas sa kanya, kaya pinadali ang kanyang buhay. Mabuti pa ang ahas may awa, pero kayo wala. Ipatuklaw mo na rin ako sa ahas para matapos na itong paghihirap ko. Nako, hindi pwede. Gusto pa kitang makitang unti-unting binabawian ng buhay. Sira ulo ka, Amor. Makawala lang ako rito. Higit pa rito ang gagawin ko sa'yo. Marami akong tauhan na papatay sa'yo. Talaga ba? Nasa na sila? Bakit wala pa sila upang ipagtanggol ka?
Hindi na ako ang batang uto-uto at takot sa'yo, William. Sa akin ka matakot. Dahil anumang oras ay kayang-kaya kitang patayin. Malakas lang ang loob mo dahil isa ka ng aswang. Pero parang tuta ka rin naman noon na halos walang magawa. Dati yon, William. Hindi na ngayon. Kaya simula ngayon, magiging alipin na kita. Hindi kita papatayin, pero gagawin kong miserable ang buhay mo! Tinusok ni Amor ang isang mata ng lalaki gamit ang kutsilyo. Ilang beses din niyang hinataw ng kahoy ang binti nito, hanggang sa madurog ang buto nito sa tuhod. Ito ang nababagay sa walang yang katulad mo! Sa pagpatay niyo kay Lola at pangbababoy sa katawan ko! Tama na! Tama na! Sisiguraduhin ko na sa bawat araw ay mararamdaman mo ang pasakit! Pagbabayaran mo ang ginawa mong ito sa akin. Ikaw ang may atraso sa akin! Kaya ikaw ang magbabayad! Itong kadena ang mas bagay sa'yo. Simula ngayon, ikaw na ang hari sa lugar na to. Dahil ikaw na ang tagapagbantay. Kinaumagahan na, nagising si William nang buhusan siya ng malamig na tubig ni Amor. Nanginginig pa ito dahil wala itong suot na damit maliban sa salawal. Ang lamig. Oh, kailangan mong pagmasdan ng lugar na to. Hindi ba napakaganda? Anong ginawa mo kina Jaime at Jose? Nababaliw ka na. Sila ang mga gwardya sa kaharian mo. Kaya't dyan lang sila nakatali sa puno. Ikaw ang kanilang hari. Kaya't dapat na hindi naaalis ang paningin nila sa'yo. Hoy, Amor, kalagan mo ako rito. Hayop ka! Madadagdagan pa ang mga alagad mo. Dahil susuungin ko ang bawat lugar kung saan may mga taong kagaya mo na mga halangang kaluluwa. Saan ka pupunta, Amor? Huwag mo akong iwan dito! Pwisit kang babae ka! Huwag kang matakot. Hindi ka iiwan ng mga alagad mo. Tingnan mo sila, oh! Matikas na nakabantay dito sa gubat. Hindi. Umalis na siya. Kailangan kong gumawa ng paraan upang makatakas dito. Pinatay niya sina Jose at Jaime. Samantalang ako, gusto pa niyang pahirapan. Gagawa ko ng paraan upang makatakas dito. Pwisit na babaeng yun. Aswang pala siya. Habang nakakadena ang isang paa ni William, ay nakatali naman ang dalawang kamay nito sa kanyang likuran. Kaya't hirap siyang makagalaw, maliban na lamang kung gumapang. May iniwang saging at tubig si Amor, kaya't tila aso ito kung kumain nang makaramdam ng gutom. Araw-araw gumagala si Amor sa baryo upang maghanap ng mga taong katulad ni na William. Umiiyak ang bata. Sinasaktan siya ng kanyang amain. Walang yang lalaking yun ah. Isinilid pa niya sa sako ang bata habang pinapalo. May araw ka rin lalaki ka. Hindi dapat ganyan ang tamang pagtrato sa bata. Kinagabihan, binalikan ni Amor ang bahay kung saan niya nakita ang lalaking nananakit sa anak nito. Nadidinig pa ni Amor na binubuliwan pa nito ang asawa at sinasaktan. Lumabas ng bahay ang lalaki habang tinutungga ang bote ng alak. Saan ka pupunta? Bakit ganun mo na lang kung saktan ng mga anak at asawa mo? Wala kang pinagkaiba sa mga taong nanakit sa akin. Kailangan mong parusahan! Nangangatog ang katawan ng lalaki nang makita ang aswang na si Amor. Tatakbo pa sana ito. Ngunit dinaganan siya ng aswang at malakas na pinaikot ang ulo ng lalaki. Lumagutok ang buto nito sa leeg at bumulagta sa lupa. Gamit ang matatalas na kuko ay pinutol ni Amor ang ulo ng lalaki at kumaripas ng takbo, bit-bit ang ulo ng biktima. May pasalubong na ako kay William. Tsak, magugustuhan niya ang sorpresa ko. May mga yabag. Baka may napapadaang tao. Kailangan ko humingi ng tulong. Tulong! Tulong! May nakakarinig ba sa akin dyan? Pakiusap, tulungan niyo ako. Oo, may nakaririnig sa'yo.
Ang ingay mo eh. Amor, hindi ka pa umalis. Paalisin mo na naman ako. Eh kararating ko pa lang eh. Oh, ayan. Pasalubong ko sa'yo. Aray! Ano ba yan? Bakit may malapot na dugo? Ibinato ni Amor ang putol na ulo ng lalaki kay William. Kaya tumalsik ang dugo sa mukha nito bago nagpagulong-gulong sa lupa. Isang mata na lamang ng lalaki nakakakita. Ngunit nang tumambad sa harapan nito ang ulo, ay napatras si William at sumigaw dahil sa takot. Putol na ulo. Walang hiya ka, Amor. Anong ginawa mo sa taong yan? Pinatay ko! Dadagdagan ko pa yan para naman hindi ka mabagot dito. Ayaw mo ba nang makakasama, William? Sumusobra ka na, Amor. Pinatay mo na mga kaibigan ko. Pinahihirapan mo pa ako. Ano pa ba gusto mo? Ang patayin ng lahat ng mga taong kagaya mo! Gusto kong magkaroon ng koleksyon ng ulo ng mga taong mapanakit kagaya nyo! Hindi na makatarungan ang ginagawa mong to, Amor. Tama na. Pinagsisisihan ko na lahat ng ginawa ko sa'yo. Kahit mamatay ka man sa pagsisisi, hinding-hindi mo na maibabalik ang buhay ni Lola. Ang buhay namin na punong-puno ng pangarap at pag-asa. Kaya harapin mo ang lahat ng sakit na ipinaranas mo sa akin noon. Kinaumagahan na. Isinabit ni Amor ang pinutol na ulo ng lalaki sa puno kung saan naroon ang naaagnas na bangkay ni Jose. Umalis na naman siyang muli at tinungo ang baryo. Nadatnan niyang may nag-uumpukang mga tao. Nagkubli siya sa malaking puno at nakinig sa pinag-uusapan ng mga ito. Sino kaya may kagagawa nito kay Balong? Nawawala ang ulot, hindi namin matagpuan. Hindi kaya mabangis na hayop, Kapitan? Kung mabangis na hayop, bakit wala man lang sugat ng katawan? Maliban na lamang sa pinutol na ulo na nawawala pa. Ay nako, sunod-sunod na krimen na nangyayari sa baryo. May balita na ba kayo kung nasan si William, Kapitan? Isa pa yung sasakit ng ulo sa barong ito, Rosel. Ilang araw ko na rin silang hindi nakikita ng mga kaibigan niya. Hindi kaya may kinalaman siya sa mga krimen na nangyayari dito sa baryo? Alam mo naman ang background ng lalaking yun, di ba? Basagulero at mapanakit. Kung hindi lang dahil sa yaman nila, matagal na yung nakakulong. Wala naman tayong magagawa eh. Pati nga ako muntik lang bugbugin ang grupo ng William na yun eh. Pinagtawanan lang ako ng pulis na kaibigan niya nung magsumbong ako sa estasyon. Siguro grupo niya may kagagawa nito kay Balong. Ang grupo ni na William ang pinaghihinalaan ng mga tao na pumatay sa lalaki. Ilang araw ang lumipas. Sunod-sunod din ang natatagpo ang mga bangkay sa mga karatig baryo. Halos sa mga biktima ay mga kalalakihan at mapanakit at manyakis. Bagamat imbis na magalit ay tila pinagpapasalamat pa yun ng karamihan dahil sa unti-unting pinapatay ang mga gumagawa ng masama. Amor! Ano ba ang atraso ng mga taong ito? Bakit dumadami ng dinadala mong mga ulo rito? Nahihibang ka na ba? Bakit? Ayaw mo bang marami kang kasama rito? Alam mo, pare-pareho kayong halangang kaluluwa. Kaya ayos lang na magtipon-tipon kayo rito. Isa lang naman ang hangarin niyo eh. Yun na yung pagiging mahalay at mapanakit. Ikaw, sa tingin mo pa mabuti ang ginagawa mo. Wala kang pinagkaiba sa amin. Isa ka ring masamang tao. Masamahan akong masama. Wala akong pakialam sa sasabihin mo. Maglilibot pa ako para madagdagan pa kayo rito. Ang baho-baho na rito. Hindi ko na kaya ang amoy ng naagnas na mga bangkay. Matagal-tagal pa kayong magsasama. Ipagdasal mo na lang na may makaalam kung saang lugar na ito para makatakas ka. Ginawa mo pa talagang palamuti ang mga ulo ng mga biktima mo. Wala ka na sa tamang katinuan, Amor. Aswang ka na nga. Baliw ka pa. Alam mo, Mang William, may nakalap akong balita tungkol sa'yo. Ang nakakatawa, kayo ng mga kaibigan mo ang pinaghihinalaan na pumapatay sa mga taong ito. Malalaman din nila na ang isang aswang na kagaya mong pumapatay, hindi ako. Paano nila malalaman?
Eh hindi nga nila alam na nandito ka kasama ng mga walangyang mga taong yan, di ba? Ang alam lang nila, ikaw ang salarin. Nakatutuwang pakinggan dahil galit sila sa'yo. Huwag kang mag-alala, Mang William. Balang araw, matutuntun rin nila kung nasan ka. Ano na naman ang pinaplano mo? Sa ngayon, wala pa. Pero maghintay ka lang. Dahil mag-iisip pa ako ng gagawin. Umupo sa harapan ng lalaki si Amor habang kumakain ng santol. Binabato pa nito ang balat at buto ng santol kay William. Anong pagkain ba tong dala mo? Paano ko makakain yan kung nakatali ang mga kamay ko? Dinalhan na nga kita ng pagkain eh. Tapos, poproblemahin ko pa kung paano ka makakakain. Bahala ka sa buhay mo. Mag-isip ka ng paraan kung paano magkalaman yung sikmura mo. Lintik ka talaga, Amor. Pakawalan mo ako rito. Magdusa ka! O siya, aalis na muna ako. At ako'y may pupuntahan pa. Bibisitahin ko muna ang kaibigan ko. Ay, ilapit mo muna yung bayabas. Hindi ko maabot. Kaya mo nang abutin yan! Amor, bumalik ka rito. Gutom na ako. Pangising tinungo ni Amor ang bahay ni Rosella. Gusto niya itong makausap upang kahit papano'y maibsan ang pangungulila niya sa pagkamatay ng kanyang lola. Nagkataon na uwian sa paaralan, kaya't inabangan niya ang ginang sa daan at nilapitan niya ito nang makalabas ng paaralan. Ma'am Rosel! O Amor, saan ka na naman ba galing? Kumusta ka na? Matagal-tagal din tayong hindi nagkita. Hinintay kita sa bahay ni nanay pero hindi ka na bumalik. Ay, kasi natatakot po ako na baka makita ako ng mga tao. Eh bakit ka naman matatakot? Wala ka namang kasalanan Pinaghahanap na ng mga kapulisan si William. Hindi na siya kayang pagtakpan pa ng mga kaibigan niyang pulis. Dahil bali-balita na siya ang may kagagawa ng patayan dito sa baryo. Maging sa malalapit na purok. Siya lang naman ang pasimuno ng kaguluhan Talaga ho? Basta huwag niyo lang sabihin sa iba ang sinabi ko sa inyo, ma'am, ha? Ayoko pong malaman ng ibang tao ang nangyari sa akin. Sige, kung yan ang gusto mo. Pero Amor, maaari ka naman tumira sa bahay namin Hindi ka na iba pa sa amin. Bumalik ka sa pag-aaral. Ako na magpapaaral sa'yo. Pero Ma'am Rosel, gusto ko lang po talaga kayong makita sa ngayon. Kasi namimiss ko po kayo. Ayokong madamay kayo sa nangyayari sa buhay ko. Oh, tahan na. Naiintindihan kita, Amor. Pero gusto ko lang na malaman mo na handa akong tulungan ka. Hindi pa huli ang lahat para makapagsimula muli. Nandito ako. Ituring mo akong nanay. Maraming salamat, ma'am. Pero hindi pa po ako handang humarap sa maraming tao. May bulaklak pala akong gustong ibigay sa inyo. Salamat. Nag-abala ka pa. Oh, itong pera. Ibili mo ng pagkain yan, ha? Kung may kailangan ka pa, huwag kang mahiyang puntahan ako. Opo, ma'am. Sige po. Aalis na ho ako. Mag-iingat ka, Amor, ha? Tandaan mo, bukas ang bahay ko para sa'yo. Pangiting lumakad palayo si Amor matapos sa tanggapin ang pera na ibinigay ni Rosella. Hindi niya mapigilan ng umiyak dahil bumalik na naman sa kanya ang masasayang alaala nila ni Lola kasama si Rosella. Tumakbo siya patungo ng tindahan at bumili ng pagkain. Pagkatapos noon ay muli siyang bumalik sa gubat. Tama si Ma'am Rosel. Hindi pa huli ang lahat upang magbagong buhay. Kailangan kong linisin ang kalat na ginawa ko. Tatapusin ko na ang plano ko para makapagsimula na akong muli. Kinagabihan, pagala-gala si Amor sa baryo. Naaninag niya na nagro-ronda sina kapitan kasama ang mga tanod. Kaya naisipan niya magpalit ng anyo bilang aswang. Kailangan kong magpakita sa kanila. Sa gayon ay masundan nila ako.
Sandali lang mga kasama. Parang may napapansin akong tao. Ayun siya oh. Nakita na ako ni Kapitan. Kailangan kong tumakbo bago nila ako maabutan. Mga kasama, habulin natin siya. Ayun siya tumatakas. Hindi siya pangkaraniwang tao. Pakiwari ko isa sang aswang. Bilisan nyo! Sige, Kapitan. Habulin niyo ako hanggang sa makarating kayo sa lugar kung saan naroon ang walang yang si William. Bilisan nyo mga kasama. Ayun siya. Mukhang napapagod na rin siya sa katatakbo. Ihanda nyo mga sandata nyo. Patayin siya kung manlaban. Hindi ganong katuloy ng takbo ni Amor upang masundan siya ni na Kapitan. Malaki pa naman ang tiyan nito kaya hinihingal na sa pagtakbo. Grabe, ang baho naman dito. Amoy nabubulok na laman. Ang layo na nito sa baryo ah. Mga kasama, ayun siya. Mamaya na lang tayo magpahinga. Ito na ang huling gabi na makikita ko ang mga taong lumapastangan sa akin. Panahon na upang tapusin ang buhay mo, William! Nagising si William nang may marinig na mga yabaga. Napangisi siya nang may marinig na boses ng mga kalalakihan na patungo sa kanyang kinaroroonan. Tumambad sa kanyang paningin ang aswang na si Amor. Dali-daling kinakalas ni Amor ang tali sa mga kamay nito, maging ang kadenang nakagapos sa paa ng lalaki. Mabuti naman at naisipan mo kong kalagan, Amor. Siguro nahanap ka na ng mga tauhan ko. Malaya ka na ngayon. Ngunit hindi ako sigurado kung bubuhayin ka pa ng mga taong yan! Huwag niyo siyang hayaan makatakas! Nasisiguro kong aswang ang nilalang na yon! Naririnig mo ba yun, Mang William? Galit sila at gusto akong patayin. Kaya ikaw ang haharap sa kanila at magpapaliwanag sa lahat. Lalo na kung paano nakarating dito ang mga bangkay. Amor, anong ibig mo sabihin? Kumaripas ng takbo si Amor patungo ng kasukalan at tagtago. Umakit siya ng puno at tinatanaw kung ano ang susunod na mangyayari. Palibutan niyo siya! Huwag niyo siyang hayaan makatakas! Tulungan niyo ako, makiusap. Hindi ako pumatay sa kanila. Biktima lang din ako. William? Kapitan, ako to. Tulungan niyo ako. Hindi mo na ako madadala sa pawa mong yan. Magmamang-maang ka pa. Paano ka magiging biktima gayong ikaw ang pumatay sa mga bangkay na ito? At ano yung dugo sa dibdib mo? Isa kang aswang? Hindi nagkakamali ka, Kapitan. Hindi ako aswang. Si Amor. Si Amor. Siya ang aswang, si Amor. Huwag mo nang bilugin pa ang ulo ko. Dahil alam ko ikaw ang salarin sa lahat ng mga patayang nagaganap. Ngayong may ebidensya na ako, hindi ka na makakatakas pa. Hahablutin pa sana ni William si Kapitana. Ngunit dahil sa pagkataranta ng isang tanod, malakas nitong hinambalos ng paulit-ulit ang ulo ng lalaki gamit ang pinatulis na kawayan nito. Naghalo na rin ang takot at pangamba nito, kaya nagawa nito ang bagay na yun. Mga hayop kayo. Hindi ako kaswang. Magmasid kayo sa paligid. Baka may kasamahan pa to. Hindi akong pumapka. Hayop ka, William. Akala mo ba hindi ko alam ang ginawa mong kahalayan kay Amor? May nakapagsabi sa akin. Kaya hindi malayo na magagawa mo rin pumatay. Hindi ako ang pumatay sa kanila. Kundi si... Hindi na naipagpatuloy ni William ang sasabihin. Bumulagta ito sa lupa ng pasinok-sinok dahil sa nahirapan itong huminga. Tinuklaw siya ng ahas sa hita, kaya mabilis na kumalat ang kamandag sa katawan nito. Umalis si Amor sa lugar na yon. Kinaumagahan, hindi makapaniwala si Kapitan sa mga bangkay na natagpuan doon. Ipinagbigay alam nila sa kapulisan ang pangyayari. Si William ang itinurong may kagagawa ng krimen at sinabing naging aswang. Namuhay si Amor sa gubat na malayo sa mga tao. Ngunit hindi pa rin siya makapaniwala na nakayanan niyang makapaghigante mula sa mga taong lumapastangan sa kanya.
dahil sa batong mutya na ipinamana sa kanya ng lola niya na isa palang aswang. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon. Shout out po tayo kina Glenda, Rhea, Marifay, Gemma, Rose, Jenia, and Ella. Kumusta po sa inyo? Hi kay Enday Samante from Athens, Greece. Flame-haired fairy-eyed ng Ojongan, Romblon. Shout out sa Deloro family at Gonzaga family. At kay Beth Royo na lagi po nakikinig sa atin. Salamat po sa inyo. Hi po kay Nanette Garcia from Cyprus. Norsam Dalgan from Kuwait. EMZ World Vlog from Hong Kong. Shout out kay Richard Cayon from Binangonan, Rizal. Galing po kay Rosalina Bogayong from Singapore. Shout out kay Joshua Buro galing kay Dominador Buro. Kamusta po sa inyo? Hi kay Leia or Orlivi Lazula from Dubai. Mihanes Sanico from Palumpon, Leyte. Alona R from Marinduque. Marilyn Cruz from Singapore. Jason Manalo. Marieta Takan from CDO. Chari Galio from Mandaluyong. Shout out sa Topilio family and Pineda family. Hi kay Riz Magante. Helen Dialimas from UAE. Shout out kina Leng, Kensuke, lalo na kina Kentaro at Kagari from Japan. Mahal na mahal daw po kayo ni Ami Yong. Shout out sa Alahid family, galing kay Jeneline Rodrigo. Hi kay Rosette Ersando. Shout out kina Sean, Sam at Sebastian galing kay Meg. Hi kay Chona Sotis, Ricky Bernadas. Hi po kay Sydney Crosswind. Shout out kina Will at Gina Flores na isa po sa mga solid ingkong natin. Salamat po sa inyo. Shout out po sa lahat ng mga tiga-antike. Lalo na po kay Mary Joy Abando na lagi po nakikinig sa atin. Salamat po sa inyong lahat dyan. Hi kay Dina Dayparin from Lapu-Lapu City, Cebu. Hi kay Stalin Mamaril, Marisa Villanueva na lagi nakikinig sa atin sa Italy. Shout out po sa Canopa family and Ibanez family from Baybay, Leyte. Shout out po kay Apple 24 at kay Glendale. Hi kay Ernita Diaz from Kuwait. Jeneline Mix Vlog, Rania from Laguna. At shout out po sa Saligumba family from Pasay. Alright, basta lagi po nating tatandaan sa lahat ng problema po natin, isa lang po ang ating sandigan, ang ating Panginoong Diyos. Huwag po tayo makakalimot magdasal. Maraming salamat po sa inyong lahat and God bless us all. Saan ka pupunta? Di ba sabi